Magkasamang naglakbay sina Arthur at Jasmine. At nang makarating sa isang tiyak na punto sa daan, bumaba sila sa karwahe at sabay na pinag-usapan ang mga detalye ng kanilang misyon. Muling sinabi ni Arthur ang lahat, kinumpirma na ang lahat ng pakikipag-ugnayan sa kalapit na nayon ay tuluyan ng naputol at hiniling sa kanila na pumasok at siyasatin ang nangyari. Nilinaw niya na ang kanilang pangunahing prioridad para sa buong misyong ito ay ang manatiling buhay. At dahil hindi binanggit sa paglalarawan ng quest ang pagpatay ng kahit ano, kung sakaling makasalubong sila ng isang mapanganib na halimaw sa daan, hindi na nila kailangang personal na makialam dito. Pagkatapos ay lumingon si Arthur kay Sylvie na nakaupo sa kanyang balikat at tinanong siya kung ano ang plano niyang gawin habang wala siya at inaasikaso ang misyon. Sinabi lang ni Sylvie sa kanya na magsasanay lang siya sa isang lugar na malapit habang wala siya. Kaya sinabi ni Arthur sa kanya na sisiguraduhin niyang ipapaalam niya sa kanya sa sandaling makabalik siya. Nang maayos na ang lahat, nagsimula ng maglakad sina Arthur at Jasmine patungo sa nayon. Ngunit pagkatapos maglakad ng kaunti, napansin nilang pareho na maraming bakas ng paa ang patungo sa nayon, ngunit kakaunti ang mga bakas na lumalabas sa kabilang direksyon. Pareho nilang naiintindihan iyon dahil sa kasalukuyang sitwasyon, ang pinakamahusay nilang gawin ngayon ay ang mangalap ng maraming impormasyon hanggat maaari. Kaya, sinimulan nilang maingat na lingunin ang nakapalibot na lugar at sumilip sa mga palumpong upang subukang mas maunawaan kung ano talaga ang nangyayari doon. Matapos maglibot ng ilang sandali, kahit wala silang makitang senyales ng kahit anong tao, na nagpaisip kay Arthur kung may dumating na halimaw at umatake sa kanilang lahat, ngunit hindi sigurado si Jasmine dahil walang nakikitang senyales ng anumang uri ng labanan sa kanilang paligid. Bigla silang nakaramdam ng kakaibang aura na nagmumula sa kung saan sa loob ng nayon, at nagpasya silang pumasok at tingnan ito mismo. Pagpasok nila, nakakita sila ng ilang kumikinang na cyan crystal na nakausli mula sa lupa sa iba't ibang lugar. Ngunit nang mas lumapit sila para mas makita, nagulat sila nang mapagtanto na may mga taong nakulong sa loob ng bawat isa sa kanila, na nag-iwan sa kanilang dalawa na nakatayo roon na lubos na nalilito. Ang mas lalong nagpagulo sa kanila ay nang makita nila ang isang batang babae na tila hindi apektado ng pagkakakulong ng kristal. Huminto sila at tinanong siya tungkol sa nangyari, at ipinaliwanag niya na nasa ibang lugar siya at nangunguha ng mga halamang gamot nang mangyari ang lahat, at ngayon lang siya nakabalik at natagpuan ang lahat ng kakilala niya sa ganitong kalagayan. Napaiyak ang bata nang makita ang lahat ng kanyang mga kaibigan at pamilya na nakulong at nagyelo sa loob ng mga kristal na iyon. Gayunpaman, mula sa lahat ng impormasyong kanilang nakalap sa ngayon, masasabi ni Arthur na walang duda na ito ay gawa ng isang uri ng halimaw. Bigla na lamang may lumabas na sapot ng gagamba at damaykit sa binti ng bata, at siya ay nahila mula sa lupa at iniangat sa ere habang isang higanteng halimaw ng gagamba ang lumapit at naghandang kainin siya ng buo. Nakita ito ni Arthur at agad siyang kumilos upang iligtas siya, ngunit hinarang ni Jasmine at pinigilan siya bago pa siya makaalis. Pagkatapos ay sinelyuhan ng gagamba ang bata sa loob ng isa sa mga kristal at ibinagsak siya pabalik. Pagkatapos ay itinuon nito ang buong atensyon kina Arthur at Jasmine at sinubukang hulihin din sila, ngunit madali silang nakaiwas sa daanan nito. At di nagtagal pagkatapos noon, nagdesisyon silang tumalikod at tumakbo dahil ang kanilang description ng quest ay hindi kailanman kasama ang pagpuksa sa anumang halimaw. Kasabay nito, dalawang figure na nakasuot ng nakatalukbong na balabal ang nakatayo ng magkakasama sa isang madilim na silid na may mapa na nakalagay sa pagitan nila at pinag-uusapan ng three-way alliance sa pagitan ng mga tao, mga dwarf, at mga elf, na itinuturing nilang pareho na isang hindi mainam na kaayusan kumpara sa kasalukuyang kinalalagyan nilang dalawa. Gayunpaman, iniisip ng isa sa kanila na ang lahat ng mga pangyayari ay may likas na daloy at kung minsan ang pagsunod lamang sa daloy na iyon ay maaaring maging isang napakagandang bagay. Pagkatapos ay gumamit siya ng isang beast blade sa mapa na nagdulot ng isang kumikinang na berdeng bola ng enerhiya na lumitaw sa ibabaw nito. Ang pinakamalakas at nagbabantang mga adventurer ay lumitaw sa mapa sa maliit na anyo. At sa kanilang nakikita, sumang-ayon silang dalawa na ang partikular na hinaharap na ito ay isang bagay na kailangan nilang pigilan sa lahat ng paraan. Ngunit kahit sa paraan lamang ng kanilang reaksyon sa bawat figure, masasabi mong ang mga pinaka-inaaalala nila ay sina Arthur at Jasmine. Samantala, nakatakas sina Arthur at Jasmine mula sa halimaw na gagamba, at si Arthur ay lubos pa ring nagtataka kung ano nga ba ang bagay na iyon. Ipinaliwanag ni Jasmine sa kanya na ang halimaw ay kilala bilang isang arachne at isa ito sa nangungunang 5 halimaw na lagi niyang hinihiling na hindi niya makakaharap. Sinabi niya sa kanya na 5 pa lang sa kanila ang nakalaban niya sa buong buhay niya at isa lang ang napatay niya. At kahit na iyon ay umabot na sa buong hanay ng mga twin horns na nagtutulungan, na talagang ikinagulat ni Arthur nang marinig iyon. Dagdag pa niya na sina Reynold at Alice ay parehong naroon para sa laban na iyon at si Alice ay naging napakahalaga sa kanila na makatakas dahil sa kanyang kapangyarihan sa emitter. Ang sumpa ng isang arachne ay maaari lamang masira ng isang emitter o sa pamamagitan ng pagpatay sa arachne mismo. Bukod pa riyan, ang arachne ay may napakataas na resistensya sa mga spell, na nangangahulugang karamihan sa mahika ay hindi man lang nakakaapekto sa kanila. Nang marinig ang lahat ng ito, naiintindihan na ngayon ni Arthur kung bakit siya hinila pabalik ni Jasmine kanina,
dahil alam na niya na wala silang tunay na paraan para talunin ito. Kinumpirma iyon ni Jasmine at idinagdag na ang Arachne ay karaniwang hindi kayang tiisin ang liwanag ng araw, kaya naman kadalasan ay nananatili sila ng malalim sa kagubatan o sa loob ng mga dungeon. Dahil dyan, inamin ni Jasmine na hanggang ngayon, itinuro niya kay Arthur ang lahat ng kailangan niyang malaman tungkol sa pagiging isang adventurer. Kaya, tinanong niya ito kung ano sa tingin niya ang pinakamahusay na gagawin ngayon din. Pinag-isipan ito ni Arthur sandali at napagpasyahan na ang pinakamahusay na hakbang ay ang bumalik agad sa guild at iulat ang lahat ng kanilang natagpuan. Ngunit nang sandaling iyon, biglang lumitaw ang Arachne sa likuran nila at ginamit ang mahika ng patibong nito upang subukang pigilan sila sa lugar at e-crystallized sila. Itinulak ni Jasmine si Arthur palayo sa daan sa huling segundo, na iwan siya lang ang nasa loob ng magic circle. At hindi nagtagal pagkatapos noon, nasilyuhan siya sa loob ng isang kristal. Pagkatapos ay sumugod ang Arachne kay Arthur, ngunit nagawa niyang iangat ang kanyang espada para harangan ito. Habang hinaharangan ito, bumalik ang kanyang isip sa kanyang dating buhay bilang isang hari na itinuturing na pinakamalakas. Ang alaalang iyon ay sapat na para pasiglahin siya, at itinapon niya ang lahat ng mayroon siya sa Arachne. Ngunit tulad ng babala ni Jasmine sa kanya, ang kanyang mga espada ay hindi sapat ang lakas para makapinsala dito. Tumalon siya pabalik sa isang puno at sinuri ang sitwasyon, tinanggap na ang kanyang mga espada lamang ay hindi sapat dito. Kaya, pinakawalan niya ang kanyang teknik sa blade at apoy at sinugod ito gamit ang mga mahiwagang atake. At tila may nagagawa silang pinsala sa pagkakataong ito. Sa isang punto, nagsimulang isipin ni Arthur na sapat na iyon para tapusin ito. Ngunit sa kanyang sorpresa, nagawang makarecover ng Arachne, na hindi niya lubos na ikinagulat dahil binalaan siya ni Jasmine tungkol sa mataas na resistensya nito sa mahika. Dahil dito, ginamit ni Arthur ang kanyang teknik sa Rock Arrow, na nagtutulak ng ilang tinak ng bato sa katawan ng Arachne. Nenas ito at sumugod ng diretsyo sa kanya. Ngunit umiwas si Arthur at bumagsak sa ibabaw nito, itinulak ang kanyang espada sa puwang na nilikha ng mga tinak ng bato. Pagkatapos ay pinaandar niya ang mga tinak ng bato sa loob ng katawan nito gamit ang kanyang mahika, na nagpapadala ng isang napakalaking alon ng kuryente na pumupunit dito. Matapos makuryent ng ilang sandali, tuluyan ng bumagsak ang Arachne. Bumaba si Arthur at tumingin kay Jasmine, ngunit sa hindi malamang dahilan, nakulong pa rin siya sa loob ng kristal. Lumalabas na iyon ay dahil buhay pa ang Arachne. Lumingon ito at tumingin kay Arthur gamit ang mahiwagang mata nito. Ngunit nagpatigil si Arthur sa oras bago pa man magkabisa ang mahika nito. Habang naglalakad, tahimik niyang pinasalamatan ang Arachne ng mahina. Dahil sa laban na ito lamang niya naalala kung paano gamitin ang kanyang espada sa paraang nakasanayan niya noong nakaraan. Kasabay nito, mahinahon niyang itinaas ang kanyang espada at hiniwa ang Arachne sa isang mabilis na galaw, agad itong napatay. Gayunpaman, ang epekto ng teknik na iyon sa kanyang katawan ay malinaw na nakasulat sa kanyang buong katawan. Alam niyang kailangan pa rin niyang makahanap ng paraan upang pagsamahin ang kanyang lumang paraan ng pakikipaglaban at ang bagong mahika na natutunan niya sa mundong ito. Bumagsak siya sa lupa upang huminga, ngunit doon sumugod si Sylvie sa kanya at tinanong kung ano ang nangyayari dahil naramdaman niya ang isang pagsabog ng matinding galit na nagmumula sa kanya kanina. Sinabihan siya ni Arthur na huwag mag-alala dahil maayos naman siya. Tila nakalaya na sina Jasmine at ang iba pa mula sa sumpa, ngunit mukhang hindi man lang natuwa si Jasmine kay Arthur. Naunawaan ito ni Arthur at humingi ng tawad sa kanya dahil sa pagpapatuloy niya sa pakikipaglaban sa Arachne kahit na sinabihan na niya itong huwag. Nang marinig iyon, napagdesisyonan ni Jasmine na wala nang saysay na magalit pa dahil inamin na ni Arthur ang kanyang pagkakamali. Gayunpaman, hindi niya maitago ang katotohanang tunay siyang nabigla na nagawa nitong talunin ang lahat ng mag-isa. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Arthur na hindi ito ang uri ng kapangyarihang hinahanap niya. Ang gusto niya ay ang kapangyarihang protektahan ang mga taong mahalaga sa kanya. Inamin niya na ang sarili niyang kahinaan ang dahilan ng pagkawala ng kanyang ina, ama, at ni Elena. At alam niyang wala nang balikan at babaguhin ang alinman sa mga iyon. Dahil doon, determinado siyang maging matatag hanggat maaari. Pinagalitan pa rin siya ni Jasmine dahil sa pagtaya ng kanyang buhay ng ganoon, ngunit sinabi ni Arthur na mahalaga rin siya sa kanya at gagawin niya ang lahat para mapanatili ang kanyang kaligtasan, na siyang nagpamula sa kanya. Nang araw na iyon, bumalik sila sa guild at mabilis na kumalat ang balita na tinalo ni Arthur ang Arachne. Nahirapan si Lucas na paniwalaan at hiniling niya kay Arthur na ipakita ang mana core bilang patunay. Ngunit napagtanto ni Arthur na hindi iyon magiging posible dahil kinain ni Sylvie ang mana core pagkatapos niya itong talunin. Gayunpaman, ipinakita ni Arthur ang Curse Eye of Petrification ng Arachne, at nawala nang masabi si Lucas nang makita ito dahil ngayon lang siya nakakita nito. Gayunpaman, pinanatili ni Lucas ang kanyang pagmamalaki gaya ng dati at sinabi kay Arthur na ang Arachne na ito ay hindi pa rin magiging kapantay niya at pagkatapos ay naglakad palayo. Nang mawala ang lahat ng iyon, bumalik si Arthur sa mansyon ng pamilya at sa kanyang pamilya. Labis na natuwa si Elena nang makita siyang ligtas na nakabalik sa pinto.
Ikinuwento niya sa kanyang ama, si Reynolds, kung paano niya natalo ang isang Arachne. At tunay na humanga si Reynolds. Sa kabilang banda, ang kanyang ina, si Alice, ay malayo sa kasiyahan tungkol dito at pinaluhod si Arthur habang ipinapaalala sa kanya na bago siya naging isang adventurer, nangako siyang hindi gagawa ng anumang mapanganib. Itinuro ni Arthur na ang pag-iwas sa panganib ay malamang na hindi makatotohanan para sa isang adventurer, ngunit ayaw itong marinig ng kanyang ina at sinabihan lamang siyang tuparin ang kanyang pangako. Hindi ito ginawang malaking bagay ni Reynolds at sinabihan lamang si Arthur na sundin ang pangunguna ni Jasmine mula ngayon. Tiniyak ni Jasmine na huwag siyang mag-alala dahil naiparating na niya ang lahat sa guild. Sinabihan ni Reynolds si Alice na tumigil sa pag-iyak at subukang magsaya ng kaunti dahil ang pinakamahalaga sa ngayon ay nakauwi si Arthur ng maayos. Tinanggap ito ni Alice at kinalma ang sarili, sinabihan si Arthur na huwag na siyang paulitin sa ganoong pag-aalala. Nang maayos na ang lahat, tumungo sina Arthur at Jasmine sa training area at nagkaroon ng no magic combat sparring session. Pareho silang nagpabalik-balik gamit ang kanilang mga baton ng ilang sandali at tila pantay ang kanilang pagkakatugma sa kabuuan. Pagkatapos nilang matapos, pareho silang yumuko at nagpasalamat sa isa't isa para sa sparring match. Tumangala si Arthur sa langit at hinayaan ang kanyang isip na gumala, iniisip kung ano ang maaaring ginagawa ni Tesha ngayon. Ngunit nagbago ang eksena upang ipakita si Tesha at ang kanyang mga tauhan na hinahabol ng isang higanteng bato. Kinabukasan, si Tesha at ang kanyang grupo ay nakaupo sa isang kainan at nag-isip kung ano ang susunod na gagawin. Pagkaraan ng ilang panahon, sinabi ni Tesha na ang kanilang susunod na gawain ay ang manghuli ng mga wild boar. Hindi mapakali ang mga miyembro ng kanyang grupo dahil ang pangangaso ay magaganap sa teritoryo ng tao. Pinag-usapan nila ito ng ilang sandali, pagkatapos ay nagpasya na ituloy ang plano at maghanda na umalis. Habang palabas si Tesha ng kainan, inilabas ng isang adventurer ang kanyang binti upang matisod siya, ngunit mabilis siyang tumugon at sinipa siya palayo. Nagdulot ito ng tensyon sa kainan at ang iba pang mga adventurer ay naghanda na atakihin sila. Tumugon si Tesha at ang kanyang grupo sa pamamagitan ng paglalagay ng pader ng tubig na nagkulong sa mga adventurer sa loob, na nagbibigay sa kanila ng oras upang makatakas. Di nagtagal, dumating ang isang karwahe at sumakay sila upang simulan ang kanilang paglalakbay. Sa una, naging maayos ang lahat. Pagkatapos ay lumitaw ang isang grupo ng mga tulisan na nakasakay sa mga kabayo at sinubukang atakihin ang karwahe. Lumaban sina Tesha at ang kanyang grupo at natalo sila ng walang gaanong problema. Nabunyag na ang ugnayan sa pagitan ng mga elf, tao, at mga dwarf ay nasira ng maraming taon ng alitan. Isang kasunduan sa pagitan ng tatlong kaharian ang nilikha upang wakasan ang labanan. Gayunpaman, ang kasunduan ay umiiral lamang sa antas ng mga kaharian. Ang mga tao mismo ay nagdadala pa rin ng galit at kawalan ng tiwala, kaya ang kapayapaan ay hindi tunay na ganap. Habang nagpapatuloy si Tesha at ang kanyang grupo sa kanilang paglalakbay, mas maraming tao ang sumubok na hulihin sila. Mula sa isang malayong lugar, isang lalaking nakahod ang nagmamasid sa lahat ng bagay gamit ang isang mystic map. Samantala, nagsimulang magtanong sina Tesha at ang iba pa kung bakit sila madalas inaatake. Hindi nagtagal ay napagtanto nila na ang mga elf ay napakahalagang target, kaya naman sila ay tinutugis. Kahit na may ganitong panganib, ayaw sumuko ni Tesha. Iminungkahi niya na ipagpatuloy nila ang natitirang bahagi ng paglalakbay ng naglalakad sa halip na gumamit ng karwahe. Habang naglalakad sila, nagsimulang mag-alala si Faye. Iniisip nila na kamumuhian sila ng mga tao at itataboy sila, kahit na sinusubukan lang nilang tumulong. Si Tesha, gayunpaman, ay hindi ito pinaniwalaan. Di nagtagal ay nakarating sila sa isang kalapit na nayon, ngunit agad silang pinalayas ng pinuno ng nayon dahil lamang sa sila ay mga elf. Samantala, si Arthur ay nakaupong mag-isa sa isang kainan na pinapanood si Lucas. Napagtanto niya na ang pamilya ni Lucas ang pinakamalakas sa kaharian ng Sapan, na mukhang kakaiba na mayroon silang dugong elvish. Kasabay nito, lumapit si Lucas kay Elijah at tinukso ito, tinanong kung ano ang kinalaman ng isang tao sa maharlikang pamilya ng dwarf. Dahil dito, napaisip si Elijah kung may alam ba si Lucas tungkol sa kanya. Kalmadong sumagot si Elijah na komplikado ito at sinabing napansin niyang bahagi rin ng elf si Lucas. Ipinaliwanag ni Lucas na ang pamilya ng Wykes ay naglalayong lumikha ng mga makapangyarihang salamangkero. Bago pa siya matapos, sumabad si Arthur sa pagsasabing tinatanggap ng pamilya ng Wykes ang mga elf na mahusay sa pagkontrol ng mana, kahit na hindi sang-ayon ng ibang tao. Inisip ni Arthur na ang pamilya ay progresibo o sapat na ambisyoso para gumawa ng kahit ano para makakuha ng kapangyarihan. Pagkatapos ay nagcast si Lucas ng bowl ang apoy sa kanyang kamay. Sinabi niyang gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para walang sinuman sa buong kontinente ng Dikaden ang maaaring hamunin siya bilang pinakadakilang salamangkero. Tungkulin niya ito bilang miyembro ng pamilya ng isang Wykes. Hindi masyadong tumugon si Arthur at sinabihan lamang siya ng good luck. Nagulat si Lucas sa casual na tugon.
Ipinaliwanag ni Arthur na mayroon na silang magkaibang layunin dahil hindi na niya kailangang maging pinakamalakas, na nag-iwan kina Elijah at Lucas na natigilan. Di nagtagal, dumating si Jasmine at sinabi kay Arthur na natanggap na nila ang kanilang susunod na quest. Nagbabala siya na ito ay magiging isang mahabang paglalakbay, ngunit naisip ni Arthur na parang masaya ito. Samantala, sinubukan ni Tesha at ng kanyang grupo na mangalap ng impormasyon tungkol sa mga mana beast na lumitaw sa paligid ng bayan. Walang nagsasabi sa kanila ng kahit ano. Nagalit si Tesha at nagsimulang umiyak. Hindi nagulat si Faye dahil alam niyang ganoon din ang magiging reaksyon ng mga elf kung ang mga tao ay darating sa kanilang teritoryo. Noon lamang, isang acorn ang tumama sa ulo ni Tesha. Tumangala siya at nakita ang ilang mga bata na dumaan dito. Naghanda siyang pag-alitan sila, ngunit binigyan pa rin nila siya ng mga kapakipakinabang na impormasyon. Ang mga wild boar ay nagmumula sa silangan. Ikinagulat ito ng lahat. Samantala, patuloy na pinapanood ng mga misteryosong individual si Tesha sa pamamagitan ng isang mahiwagang mapa. Sumang-ayon sila na si Tesha mismo ay hindi mahalaga, ngunit kung sino siya ay magiging mahalaga dahil siya ang prinsesa ng kaharian ng Eleanor. Inisip nila na ang pagtapos sa kanya ay makakasira sa three-way treaty. Kaya, nagsimula silang maghanda ng pag-atake laban sa kanya. Noon din, isang higanteng mana beast ang lumitaw at direktang umatake sa kanila, ngunit nagawa nilang umiwas sa huling segundo. Nagtulungan silang lahat at sinugod ito ng sunod-sunod na pag-atake. At pagkatapos ng ganoong kalaking pagsisikap, natitiyak nilang napatumba nila ito. Ngunit natigilan sila nang malaman na buhay pa rin ito. Muli nilang hinarap ito gamit ang kanilang mahika, ngunit sa pagkakataong ito ay wala itong epekto. Nang umangkop na ang wild boar at naglagay ng kalasag upang harangan ang lahat ng kanilang ibinabato dito. Ang pag-ataking ito ay maingat na inihanda ng mga nakahod na individual na ang plano ay sirain ang three-way treaty sa pamamagitan ng pagpatay kay Tesha sa teritoryo ng tao. Napagtanto ni Tesha at ng kanyang grupo na wala nang ginagawang kapakipakinabang ang kanilang mahika. Kaya, lumipat sila sa pagtakbo at pag-iwas ng mabilis hanggat maaari. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhan, biglang tinamaan si Vaya ng isang lumilipad na debris, na nagpabagsak sa kanya sa lupa sa harap mismo ng wild boar. Mabuti na lang at mabilis si Faye kaya nagamit niya ang kanyang mahika ng tubig para hilahin palabas si Vaya at dalhin ito ng ligtas sa kanya bago pa man may mangyaring mas malala. Iminungkahi ni Faye na umatras sila at bumalik. Ngunit doon nakaisip ng plano si Tesha. Ang unang hakbang ay si Faye ang magsilbing pain. Kaya pumasok siya at pinatamaan ang wild boar gamit ang mahika ng tubig para habulin siya nito. Nang nasa tamang posisyon na ito, ginamit ni Vaya ang kanyang mahika ng lupa para magbukas ng butas sa ilalim nito, na siyang lumamon sa wild boar at nakulong ito sa lugar. Dahil nakastock ito roon, ginamit ni Tesha ang kanyang telekinesis para buhatin ang isang kumpol ng mga bato at ibagsak ang mga ito sa mana beast, na nagpapanatili ritong nakaipit. Nakahinga ng maluwag si Tesha, iniisip na tapos na. Ngunit doon na pinilit ng mana beast na lumabas sa butas at muntik ng sumalpok kina Faye at Vaya. Sakto lang at nakita ni Tesha at naalis silang dalawa gamit ang kanyang mahika ng hangin bago pa ito makalapit. Huminga ng malalim si Tesha at pinag-isipan ang kanyang ginawa. Naisip na ang paghatid sa kanyang mga kasamahan sa ligtas na lugar ay ang tamang desisyon sa sandaling iyon, tulad ng gagawin ni Arthur. Ang pag-iisip kay Arthur ay humila sa kanya sa isang alon ng mga alaala mula sa lahat ng oras na ginugol nila ng magkasama. At medyo nawala siya sa mga ito, ngunit mabilis na kumilos si Faye at ginamit ang kanyang mahika ng tubig upang hilahin siya pabalik sa ligtas na lugar bago pa siya masaktan. Iminungkahi ni Faye at Vaya na umatras sila at bumalik, ngunit determinado pa rin si Tesha na talunin ang mana beast. Napagtanto niya na naubusan na siya ng mana at wala ng paraan para umatake. Ngunit bigla niyang naalala ang isang trick na itinuro sa kanya ni Arthur. Pinatatag niya ang kanyang sarili at nagsimulang kumuha ng mana mula sa lahat ng bagay sa paligid niya. Habang sumusugod ang mana beast patungo sa kanya, sinalubong niya ito ng isang suntok na agad itong napatumba. Hindi makapaniwalang nanood sina Faye at Vaya, napagtanto na nagawa niya iyon dahil ginamit niya ang mana upang palakasin ang kanyang katawan mula sa loob. Pinagmasdan ng mga nakahod ang resulta at napagpasyahan na si Tesha ay mas malakas kaysa sa kanilang inaasahan. Kaya, sumang-ayon silang dumating ng handang-handa dala ang isang mas makapangyarihang mana beast sa susunod na pagkakataon. Nang maasikaso na ang halimaw, si Tesha at ang kanyang grupo ay nagulat sa pinuno ng nayon at ipinaalam sa kanya na naayos na nila ito. Ngunit hindi man lang nag-abalang magpasalamat ang pinuno ng nayon, na halatang ikinainis ni Tesha. Sinabihan lang siya ni Faye na huwag umasa ng anumang paggalang mula sa mga tao at hayaan na lang ito. Ngunit nakita nila ang mga bata kanina at nagpasalamat ang mga bata sa pagtalo sa wild boar. Samantala, kinausap ni Virion si Cynthia at ikinwento kung paano niya binabantayan si Tesha at kung paano ito napunta sa panganib sa bingit ng kanyang laban-laban sa mana beast. Hindi masyadong nagulat si Cynthia dahil apo naman ni Virion si Tesha. Ngunit inamin ni Virion na kahit gusto niyang angkinan ang credit sa lakas nito,
Naniniwala siyang nagmumula ito sa mga kahanga-hangang kaibigan tulad ni Arthur na nasa tabi niya. Maya-maya, umupo sina Tesha at ang kanyang grupo sa isang kainan at binanggit ni Tesha na malapit na silang bumalik ni Faye sa Xyrus. Tinanong nila si Vaya kung ano ang plano niyang gawin at sinabi ni Vaya na pupunta rin siya sa Xyrus dahil maganda kung makikita niya ulit si Arthur. Nabigla si Tesha nang marinig yun at tinanong kung paano nalaman ni Vaya kung sino si Arthur. Ipinaliwanag ni Vaya na kasama na niya si Arthur sa Xyrus dati. Hindi na nakita ni Tesha si Arthur simula nang umalis ito, dahil hindi niya alam kung saan ito eksaktong napunta sa Xyrus. Di nagtagal, natagpuan ni Tesha ang sarili na nakatayo sa harap ng mansyon ng pamilya ni Arthur, lalong kinakabahan sa sasabihin niya kapag nakita niya ito. Biglang sumugod sina Alice at Elena sa kanya mula sa kung saan, na nagpatarante kay Tesha, at mabilis siyang tumakbo, sinusubukan pa ring alamin kung nasaan talaga si Arthur. Nakita si Arthur na walang malay sa baybayin ng isang isla. Maya-maya, dahan-dahan siyang tumayo at nagsimulang magtaka kung paano siya napunta rito. Nagsimula siyang tumakbo sa buong lugar, sinusubukang alamin kung nasaan siya at kung saang direksyon siya dapat pumunta. Habang ginagawa ito, bigla niyang naalala ang nangyari noon. Naalala niya na naglalakbay siya sakay ng bangka kasama si Jasmine, ngunit naabutan sila ng isang napakalaking tsunami na bigla na lang dumating, at ang malakas na alon na iyon ang naging dahilan ng kanilang pagkahiwalay sa isa't isa. Malinaw na naalala ito ni Arthur at agad na nagsimulang maghanap kay Jasmine ng walang pag-aaksaya ng oras. Habang patuloy siyang naglilibot sa lugar, bigla niyang nadatnan sina Lucas at Elijah, na nakahiga rin sa lupa, basang-basa sa tubig ng karagatan. Ipinaliwanag ni Arthur sa kanilang dalawa kung paano siya napunta rito, at sinimulan din nina Lucas at Elijah na ipaliwanag ang kanilang sariling mga sitwasyon bilang kapalit upang maunawaan nila ang nangyari sa isa't isa. Ipinaliwanag ni Arthur na tumanggap siya ng komisyon mula sa pamilyang Hellsteeds upang hulihin ang isang mana beast, ngunit sa panahon ng atas na iyon, sa kasamaang palad ay naabutan siya ng isang malakas na bagyo habang naglalakbay. Ipinaliwanag ni Elijah na nagtatrabaho siya sa guild dahil may sunod-sunod na bangkang pangisda na nawala malapit sa mga sakahan. Kaya, ipinadala siya upang imbestigahan ang sanhi ng mga nawawalang bangkang iyon. At sa investigasyong iyon, nasangkot din siya sa parehong bagyo. Hindi direktang ipinaliwanag ni Lucas kung paano siya napunta rito, ngunit naiintindihan na nina Arthur at Elijah na masyadong mayabang si Lucas para aminin na nasangkot din siya sa bagyo tulad ng iba pa sa kanila. Pagkatapos noon, nagsimula silang tatlo na mag-isip kung paano sila makakalabas sa islang ito. Sumang-ayon silang lahat at sinabing malinaw na kakailanganin nilang maghanap o gumawa ng bagong bangka upang ligtas na makaalis sa lugar. Gayunpaman, mas nag-aalala pa rin si Arthur tungkol sa kinaroroonan ni Jasmine, at hindi siya makapagtuon ng lubusan sa mga plano ng pagtakas. Kasabay nito, mayroon pa rin siyang malakas na kumpiyansa na kung nakaligtas siya sa bagyo, tiyak na nakaligtas din si Jasmine at nasa malapit lang siya. Nagsimulang makipag-usap si Arthur ng telepatiko kay Sylvie at ipinaliwanag ang buong sitwasyon niya dito. Sinabihan niya si Sylvie na tulungan siyang maghanap sa lugar ng dagat at mga nakapalibot na rehiyon ng tubig para sa anumang posibleng senyales ni Jasmine upang mas mabilis silang magkita-kita. Kasabay nito, si Jasmine ay ipinapakita sa isang dulo ng baybayin, malayo sa kinaroroonan ni Arthur. Malakas niyang tinatawag si Arthur, ngunit wala siyang natatanggap na tugon. Matapos tumawag ng ilang sandali, dahan-dahan siyang lumuhad at sinisisi ang sarili, sinasabing kasalanan niya ang lahat ng nangyari at siya ang dahilan ng kanilang paghihiwalay. Pagkatapos ay sinimulan niyang balikan ang mga naunang pangyayari at naalala ang isang pag-uusap nila ni Reynolds. Sa alaalang iyon, sinabi sa kanya ni Reynolds na ang mga adventurer na nagtatrabaho ay kadalasang nahaharap sa mga kaaway o panganib na mas malakas kaysa sa orihinal na nakasaad o na-i-advertise sa mga detalye ng misyon. Matapos marinig iyon, sinimulang isipin ni Jasmine na maaaring minamaliit lamang ng mga guild ang antas ng kahirapan ng kanilang mga trabaho. Ipinaliwanag ni Reynolds na posible ito, ngunit nagdagdag din siya ng isa pang posibleng paliwanag, na sinasabing maaaring mayroong isang tao o ilang grupo na aktibong tumututol sa three-way treaty at sadyang nagdudulot ng mga aksidenteng ito. Alam din ni Reynolds na ang ganitong uri ng impormasyon ay hindi sapat upang pigilan si Arthur sa pagtanggap ng mga trabaho at pagpapatuloy ng kanyang mga pakikipagsapalaran. Kaya sa halip na subukang panghinaan ng loob si Arthur, hiniling na lang niya kay Jasmine na maging mas maingat tuwing kasama niya si Arthur sa paglalakbay at laging bantayan at panatilihing ligtas hanggat maaari. Nakinig si Jasmine dito at nangako sa kanya na gagawin niya iyon at mananatili siyang maingat sa lahat ng oras. Sinimulan niyang hanapin si Arthur, ngunit nakasalubong niya ang dalawa sa mga gwardya ni Lucas. Ipinaliwanag nilang dalawa kay Jasmine kung paano sila napunta doon at habang nag-uusap sila ay nagsimula silang umiyak dahil napagtanto nilang tuluyan silang nahiwalay kay Lucas. Samantala, ginamit ni Lucas ang kanyang dimensional ring upang ilabas ang mga kagamitan sa camping. Tiningnan ito ni Arthur nang may pagkabigla dahil ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng dimensional ring sa totoong buhay.
Pagkatapos noon, nagtayo sila ng tent at lumikha ng isang simpleng lugar na matutulugan. Gayunpaman, wala silang gaanong pagkain na available. Dahil dito, pumunta si Arthur sa kagubatan upang mangalap ng mga supply. Nangolekta siya ng isda at kabute para sa pagkain, pagkatapos ay sinabihan si Lucas na asikasuhin ang pagluluto dahil kaya niyang gumamit ng mahika ng apoy. Pumayag si Lucas at nagsimulang magluto. Sa una, nahirapan siya, alinman sa pagsunog ng isda o hindi ito naluto ng maayos. Ngunit pagkatapos ng ilang pagsubok at pagkakamali, unti-unti siyang gumaling at kalaunan ay nagawa niyang magluto ng maayos na inihaw na isda. Pagkatapos noon, umupo sila sa paligid ng apoy sa kampo at kumain ng kanilang hapunan ng magkasama. Habang kumakain si Arthur kasama sina Lucas at Elijah sa tabi niya, ang sandaling iyon ay nagpaalala sa kanya ng oras na ginugol niya kasama ang kanyang pamilya noong lumalaki siya. Nagbalik ito ng pakiramdam ng pamilyaridad at kalmado sa kabila ng kanilang sitwasyon. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Arthur na habang nangangalap siya ng pagkain noong nakaraang araw, nag-scout din siya sa paligid ng isla. Mula sa kanyang naobserbahan, sila lamang ang mga tao sa isla ngayon. Natagpuan din niya ang mga bangkang sinakyan nina Lucas at Elijah, ngunit ang mga bangkang iyon ay wala sa anumang kondisyon na makakatulong sa kanila na makatakas. Gamit ang lahat ng impormasyong ito, binigyan sila ni Arthur ng dalawang posibleng opsyon. Ang unang pagpipilian ay ang maghintay para sa pagsagip. Itinuro niya na tiyak na hahanapin siya ni Jasmine sa kalaunan. Ang pangalawang pagpipilian ay ang subukang umalis sa isla ng mag-isa. Ipinaliwanag niya na ang mainland ay hindi masyadong malayo, kaya maaaring posible itong marating ng mag-isa. Gayunpaman, biglang sumabad si Lucas at sinabing hindi gagana ang alinman sa mga planong iyon. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang scroll at ipinakita sa kanila ang target ng kanyang quest. Ito ay isang mana beast na may kakayahang kontrolin ang panahon, bagamat sa limitadong saklaw lamang. Ipinaliwanag ni Lucas na kung susubukan nilang tumawid sa dagat habang buhay pa ito, hindi sila mabubuhay batay sa lahat ng impormasyong nakalap niya. Naniniwala siyang ang beast ay nagtatago sa kung saan sa isla. Pagkatapos ay sumumpa siya na susunugan niya ito hanggang maging abo at agad na umalis. Pinigilan siya ni Arthur at iminungkahi na magsama-sama na lang silang lahat dahil ang pagtatrabaho bilang isang grupo ay magiging mas epektibo at mas ligtas kaysa sa mag-isa. Kasabay nito, sa wakas ay natagpuan ni Sylvie si Jasmine. Sinabi niya kay Jasmine na buhay pa si Arthur. Nakaramdam ng ginhawa at tuwa si Jasmine nang marinig ito, ngunit napagtanto rin niya na hindi siya maaaring mag-aksaya ng oras at kailangan niyang kumilos ng mabilis upang mahanap ito. Bumalik kasama si Arthur at ang iba pa, nagtatago na sila ngayon sa harap ng lokasyon ng mana beast, maingat na pinaplano kung paano aatake. Si Lucas ang unang gumawa ng hakbang sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang bowl ang apoy sa kuweba. Gayunpaman, ang pag-atake ay nag-backfire, na naglipad ng mga tipak ng bato patungo sa kanila. Mabilis na tumugon si Elijah at iniligtas si Lucas sa pamamagitan ng pagtayo ng pader na lupa upang harangan ang mga bato. Nagsimulang makaramdam ng pagmamalaki si Lucas sa kanyang sarili, iniisip na ang kanyang bowl ang apoy ay dapat na natalo na ang halimaw. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang gumuho ang kuweba, at sa wakas ay nagpakita ng buo ang mana beast. Agad itong naglunsad ng isang bowl ang enerhiya sa kanila, ngunit hinaranggan ito ni Arthur gamit ang kanyang espada. Nagsimulang magpanik si Lucas at natakot pa ng ilang sandali, ngunit mabilis niyang pinilit ang kanyang sarili na manatiling kalmado dahil ayaw niyang makita siya ni Arthur na kumikilos ng ganoon. Pagkatapos ay sumulong si Arthur at sumugod sa halimaw habang inaalalayan siya ni Elijah mula sa likuran. Umatake si Arthur gamit ang sunod-sunod na mga espada, ngunit tila wala sa mga ito ang gumana. Ang mga sugat ng halimaw ay nagsimulang gumaling at muling bumuti. Napansin ito ni Arthur at mabilis na nag-isip ng solusyon. Pagkatapos ay sinabihan niya sina Elijah at Lucas na magpalit ng posisyon sa kanya. Ikinagulat nilang dalawa ito. Kumilos si Elijah papunta sa unahan kasama si Arthur habang si Lucas ay inilagay sa isang support role mula sa malayo. Isang espada ang ginamit ni Arthur at kasabay nito ay lumikha si Elijah ng maraming earth spike na nag-shoot pataas at bumihag sa mga bahagi ng katawan ng halimaw. Ginamit nila ang mga spike upang punan at i-lock ang mga nasirang bahagi nito. Pagkatapos ay napagtanto ni Arthur ang isang mahalagang bagay. Nang mahuli ang halimaw ng ganito, hindi na ito makapag-regenerate ng maayos. Inulit nila muli ang parehong estratehiya. Unang umatake si Arthur, pagkatapos ay muling gumamit si Elijah ng earth spike upang selyuhan ang pinsala. Ang pinagsamang pag-ataking ito ay sa wakas ay sapat na upang tuluyang mapabagsak ang mana beast. Nagdiwang sina Arthur at Elijah nang mabilis na nag-high five, ngunit inaangkin ni Lucas na siya ang may gawa ng halos lahat ng gawain. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon nang lumabas na ang mana beast ay hindi pa talaga patay. Bigla itong muling gumalaw at nagising. Agad na sumugod muli si Arthur papunta rito, iniisip kung gaano pa katagal siyang lalaban dahil naabot na niya ang kanyang limitasyon. Sa sandaling iyon, lumitaw si Jasmine.
Tumatakbo siya patungo sa isla nang napakabilis at nakita si Arthur sa malayo. Mas lalo pa niyang binilisan ang kanyang bilis at dumiretso sa kanya. Nang malapit nang magpatama ng atake si Arthur, dumating si Jasmine at tinapos ang Mana Beast gamit ang isang malakas na atake. Matapos itong talunin, agad siyang tumakbo kay Arthur at tinanong kung ayos lang ito. Parehong nakatitig sa kanya sina Elijah at Lucas na may gulat, lubos na natigilan sa kung gaano kadali niyang napatumba ang Mana Beast sa isang atake lamang. Kalaunan, paglubog ng araw, humingi ng tawad si Jasmine kay Arthur sa nangyari at sinabing humihingi siya ng paumanhin sa pagpapahirap sa mga bagay-bagay. Sinabihan siya ni Arthur na huwag mag-alala tungkol dito. Sinabi niyang natutuwa lang siya na dumating ito para iligtas siya sa tamang oras. Samantala, hinahabol nina Elijah at Lucas si Sylvie dahil hawak nito ang mana core mula sa halimaw. Sinubukan nila itong hulihin, ngunit nabigo sila bago pa nila ito mahawakan. Mabilis na kinain ni Sylvie ang mana core. Kasabay nito sa Zyrus, nakipagkita si Tesha sa kanyang grupo. Sinabi niya sa kanila na hindi pa rin niya nakikita si Arthur, at tila pareho silang namimiss ang isa't isa sa iba't ibang pagkakataon. Nagsimulang maghinala sina Faye at Vaya na hindi lang malas si Tesha, kundi kinakabahan din sa pakikipagkita kay Arthur. Agad na naging defensive si Tesha nang sabihin nila ito. Tumayo siya at umalis nang walang gaanong sinasabi. Gayunpaman, lumabas na tama sina Faye at Vaya. Talagang kinakabahan si Tesha sa pakikipagkita kay Arthur. Matapos itong pag-isipan, naglakas loob siyang tumayo sa labas ng bahay ni Arthur. Nag-atubili siya sa pinto, sinusubukang magdesisyon kung papasok o hindi. Ngunit bago pa man siya makapasok, nakasalubong niya si Reynolds. Labis na nahiya si Tesha at mabilis na tumakbo palayo, naiwan si Reynolds na nalilito at nagtataka sa nangyari. Samantala, isang grupo ng mga lalaking nakahod ang tumitingin sa isang mahiwagang mapa. Maingat nilang hinahanap ang isang halimaw na sapat ang lakas para sa araw ng pagtutuos. Di nagtagal, nakita sina Arthur at Jasmine na paalis sa guild ng mga adventurer. Habang naglalakad sila, itinuro ni Arthur na talagang nagulat siya nang makita kung gaano kabilis itong dumating kanina noong nakikipaglaban sila sa halimaw na iyon. Sinabi ni Jasmine na hindi naman ito malaking bagay dahil ang ginawa lang niya ay itinuon ang kanyang wind mana sa kanyang mga paa upang mapataas ang kanyang bilis. Nang sandaling iyon, isang matangkad na blonde na lalaki ang lumapit sa kanila at binati si Jasmine. Hindi siya nakilala ni Arthur. Kaya, ipinaliwanag ni Jasmine na ang pangalan niya ay Brauld at isa siyang A-rank adventurer. Tila natuwa si Brauld na kilala siya ni Jasmine. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na pumunta siya rito para humingi ng pabor dahil nakahanap siya ng impormasyon tungkol sa isang mahalagang kayamanan. Pinagmasdan ni Arthur ang interaksyon at napagtanto na isa ring A-rank adventurer si Brauld. Tulad ni Jasmine, naiintindihan niya na ang isang tao sa antas na iyon ay dapat na may mataas na kasanayan. Gayunpaman, sa hindi malamang dahilan, ang pagkakita kay Brauld na nakatayo malapit kay Jasmine ay nagparamdam kay Arthur ng pagkabalisa. Kalaunan, nasa training ground si Arthur kung saan siya naghahanda para makipag-sparring kay Adam. Bago magsimula ang laban, naalala ni Arthur ang huling beses na naglaban sila at iniisip kung ano ang magiging kalalabasan ng laban na ito. Nang magsimula ang labanan, napatunayang isang malakas na kalaban si Adam. Sa buong laban, na-overpowered ni Adam si Arthur sa ilang palitan ng atake. Gayunpaman, napansin ni Adam na bumuti ng malaki si Arthur mula noong huling laban nila at kinilala ang kanyang pag-unlad. Pinahahalagahan ni Arthur ang papuri at nagpasalamat dito. Pagkatapos ng sparring session, ipinaalam ng ibang mga adventurer kay Arthur ang tungkol sa kanyang susunod na schedule ng pagsasanay. Sinabihan siya na magsasanay siya ng archery, na susundan ng pagsasanay sa mahika ng lupa at hangin. Tinanggap ni Arthur ang lahat ng ito nang walang pag-aalinlangan at ipinakita na handa siyang patuloy na bumuti. Samantala, tila hindi mapakali at nadidistract si Reynolds. Patuloy niyang iniisip kung kumusta na si Arthur habang nagsasanay. Napansin ito ni Jasmine at tinanong siya kung gusto niyang pumunta at personal na tingnan si Arthur. Hindi pinansin ni Reynolds ang ideya at sinabihan siyang kalimutan na lang ito. Sa halip, tinanong niya ito kung ano ang gusto nitong pag-usapan sa kanya noong una. Tinanong ni Jasmine si Reynolds kung may alam ba siya tungkol kay Brauld. Ipinaliwanag ni Reynolds na nakabuo si Brauld ng isang matibay na reputasyon sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga frontline, madalas na ginagampanan ng mga pinakamapanganib na papel sa mga misyon. Sa kabila nito, nagawa pa rin niyang tapusin ang karamihan sa kanyang mga quest nang hindi napipinsala. Pagkatapos ay tinanong ni Jasmine kung anong klaseng tao si Brauld. Sinabi sa kanya ni Reynolds na si Brauld ay kalmado at madaling pakisamahan, ngunit lubos din may kasanayan. Idinagdag pa niya na ang pakikipaglaban sa kanya ng one-on-one ay magiging mahirap, kahit para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabi ni Jasmine kay Reynolds na inimbitahan siya ni Brauld na sumama sa kanya sa isang pakikipagsapalaran. Napansin ni Reynolds na kakaiba iyon, lalo na't mayroon ng sariling grupo si Brauld. Dagdag pa ni Jasmine na hindi lang siya, dahil maraming adventurer na ang hinihiling ni Brauld. Dahil doon, nagsimula silang mag-isip ng mga posibleng dahilan.
Naisip nila na maaaring naghahanap si Brawl ng mga kapalit kung ang ilan sa mga miyembro ng kanyang grupo ay nasugatan o kung ang kanyang grupo ay maaaring nagkawatak-watak. Gayunpaman, ipinayo ni Reynolds na huwag magpadalos-dalos sa mga konklusyon ng walang sapat na impormasyon. Dahil dito, nagpasya si Jasmine na mag-imbestiga pa at sinabing susuriin niya ito ng mas malalim. Habang naghahanda siyang umalis, tinawag siya ni Reynolds at sinabihan siyang gawin ang kanyang makakaya upang alagaan si Arthur. Samantala, si Arthur at ang iba pang mga adventurer ay ganap na pagod pagkatapos ng mahaba at matinding araw ng pagsasanay. Gayunpaman, lumapit si Reynolds at sinabing gusto niyang makipag-sparring kay Arthur bilang isang paraan upang makipag-ugnayan dito. Gayunpaman, mabilis siyang pinigilan nina Alice at Eleanor, sinabing sapat na ang nagawa ni Arthur para sa araw na ito at hindi na dapat ipilit pa ang sarili. Medyo nainis si Reynolds dahil dito. Pagkatapos nito, napansin ni Arthur na wala si Jasmine at tinanong kung nasaan ito. Ipinaliwanag ni Reynolds na may inasikaso siyang bagay, ngunit pansamantala, mananatili siya at gugugulin ang oras kasama sila. Sinabi ni Arthur na ayos lang iyon. Kahit na sinabi niya iyon, tahimik na pinag-isipan ni Arthur ang sitwasyon. Pakiramdam niya ay hindi pa rin pamilyar sa kanya ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan sa pamilya. Habang tinitingnan niya ang kanyang pamilya, iniisip niya kung gaano katagal bago maging natural sa kanya ang mga sandaling tulad nito. Pagbalik sa guild ng mga adventurer, nabigo si Lucas dahil wala siyang mahanap na dissenting quest na magagawa. Ipinaliwanag ng kanyang mga gwardya na dahil sa mga nakaraang insidente, maraming adventurer ang namatay. Dahil dito, mas maingat ang guild at naglalaan ng dagdag na oras para suriin at verifikahin ang mga bagong kahilingan bago ito ibigay. Umaasa si Lucas na makatapos ng ilang quest pa bago mag-enroll sa academy. Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, nagsimula siyang magduda kung posible pa ba iyon. Nang sandaling iyon, nilapitan siya ni Sean at sinabi sa kanya na palihim na ni-recruit ni Brawl ang mga miyembro ng partido para sa isang pagsalakay sa isang hindi pa natutuklasang mataas na ranggo na dungeon at ang misyong ito ay itinatago mula sa guild. Iminungkahi ni Sean na ang isang taong may lakas na katulad ni Lucas ay hindi dapat magkaroon ng problema sa pagtanggap sa grupo. Gayunpaman, nang marinig ito ni Lucas, agad na tumutol ang kanyang mga tagasunod. Binalaan nila siya na ang misyon ay tila masyadong mapanganib at pinayuhan siyang huwag pumunta. Hindi sila pinansin ni Lucas at sinabihan silang tumahimik, na nilinaw na nagpasya na siyang sumali. Habang naglalakad palayo si Lucas upang hanapin si Brawl at subukang mag-recruit, ang ekspresyon pa lang sa mukha ni Sean ay sapat na para sabihin na sinusubukan niyang iset up si Lucas. Kasabay nito, lumabas si Arthur kasama si Alice upang tumulong sa pagbili ng mga bagong damit para kay Eleanor. Kahit na dapat ay isang kasiya siyang pamamasyal ito, napansin ni Alice na si Arthur ay kumikilos pa rin ng napakatigas at seryoso. Sinabihan niya itong mag-relax at subukang mas magsaya. Gayunpaman, inamin ni Arthur sa loob-loob niya na mas gugustuhin niyang lumabas at makipaglaban sa isang halimaw kaysa sa paggastos ng oras sa pamimili. Samantala, si Tesha at ang kanyang grupo ay nakaupong magkasama sa isang outdoor cafeteria na umiinom ng tsaa. Nagulat sina Vaya at Faye na hindi pa rin nakakausap ni Tesha si Arthur kahit na ilang beses na silang malapit. Nagsimula silang mag-isip na baka pinaghihiwalay lang sila ng tadhana. Hindi sumang-ayon si Tesha sa ideyang iyon, sinasabing hindi ito maaaring totoo dahil labis niya itong namimiss. Pagkatapos ay tinanong ni Faye si Tesha kung binigyan sila ni Vaya ng isa pang misyon. Ipinaliwanag ni Tesha na kailangan nilang maghintay hanggang sa matapos ang kasalukuyang mga investigasyon bago sila makatanggap ng anumang mga bagong assignment. Sinabi ni Vaya na ayos lang sa kanya iyon dahil mas gugustuhin niyang hindi makasalubong ang isa pang mapanganib na manabis ng walang babala. Kasabay nito, naglalakad pa uwi si Arthur kasama sina Alice at Eleanor. Bigla siyang napansin ni Vaya sa di kalayuan, na ikinatuwa ni Tesha. Gayunpaman, nang lumingon si Tesha para tumingin, isang karwahe ang dumaan at hamarang sa kanyang paningin. Nang umandar ito, wala na si Arthur, dahilan para mamiss siya muli ni Tesha. Kalaunan, bumisita si Arthur sa isang mustiko na tindahan dahil gusto niyang bumili ng dimensional ring. Sa loob, nakasalubong niya sina Helen at Angela. Tiningnan niya ang mga nakadisplay na item, ngunit masyadong mahal ang mga ito para sa kanya sa ngayon, kaya nagpasya siyang bumalik mamaya kapag nakuha na niya ang kanyang pera. Di nagtagal, pumasok sina Alice at Eleanor sa tindahan at pinagalitan si Arthur dahil sa palihim na pag-alis at pag-iwan sa kanila. Humingi ng tawad si Arthur sa ginawa niyang iyon at sumama muli sa kanila. Sa pagtatapos ng araw, umuwi si Arthur at bumagsak sa kanyang kama. Dahil sa pagod na pagod, kinausap niya si Sylvie at nagreklamo kung gaano nakakapagod ang lahat ng mga aktibidad sa oras ng pamilya para sa kanya. Inamin niya na kahit na nagmamalasakit siya kina Alice at Eleanor, ang ganitong uri ng pamumuhay ay hindi niya nakasanayan. Sa kabilang banda, si Sylvie ay nasa sabik at sabik na sumali sa isa na namang pakikipagsapalaran. Tinanong niya si Arthur kung kailan ang kanilang susunod na pakikipagsapalaran. Ipinaliwanag ni Arthur na ang mga adventurer ay kasalukuyang nasa pahinga dahil sa mga nakaraang pangyayari, kaya maaaring matagalan bago sila mabigyan ng isa pang misyon.
Habang nakikipag-usap kay Sylvie, napagtanto ni Arthur na halos 2 taon na ang lumipas mula nang maging isang adventurer siya, at dapat ay mananatili lamang siya bilang isang adventurer hanggang sa mag-enroll siya sa Zyrus Academy. Dahil papalapit na ang deadline na iyon, naisip niya na ang kanyang susunod na pakikipagsapalaran ay malamang na ang huli niya. Bago magpatuloy, nagsimulang magtaka si Arthur kung ano ang iisipin ni Jasmine tungkol sa desisyong ito, kaya hinanap niya ito at pinag-usapan ito. Gayunpaman, pagdating niya, nakita niya sina Alice at Eleanor na binibihisan si Jasmine ng isang magandang damit. Nahiya si Jasmine nang makita siya ni Arthur ng ganoon. Sinabi lang ni Arthur na ang cute niya, ngunit sa halip na tumugon, mabilis na tumakbo palabas si Jasmine, hindi niya kinaya ang sandaling iyon. Gusto pa rin siyang makausap ni Arthur. Kaya pagkatapos niyang magpalit muli ng kanyang karaniwang damit, hinanap niya ito at nagkaroon ng pribadong pag-uusap. Tinanong niya ito kung ano ang plano nitong gawin tungkol sa imbitasyon ni Brauld. Ipinaliwanag ni Jasmine na iniimbestigahan niya ang sitwasyon sa kanyang libreng oras. Mula sa kanyang natuklasan, si Brauld ang nag-oorganisa ng misyong ito ng mag-isa at ang kanyang mga karaniwang miyembro ng grupo ay hindi kasangkot. Dahil doon, sa palagay niya ay hindi magandang ideya ang pagtanggap sa alok. Nakikita ni Jasmine na isinasaalang-alang ito ni Arthur. Pinag-isipan ni Arthur ang lahat ng nangyari hanggang sa puntong ito at napagtanto na ang pag-iwas sa panganib ngayon ay hindi magbabago ng anuman. Sinabi niya kay Jasmine na habang karaniwan ay ayos lang sa kanya ang mga simpleng quest tulad ng pagtitipon ng mga halamang gamot, kung ito ang magiging huling misyon nila ng magkasama, dapat itong maging makabuluhan at hindi malilimutan. Naunawaan ni Jasmine ang kanyang punto. Sumang-ayon siya na ang paggawa ng isang simpleng bagay tulad ng pagtitipon ng mga halamang gamot ay magiging medyo nakakabagot. Kaya, nagpasya siyang tanggapin ang misyon at sumama sa kanya. Kinabukasan, naghanda sina Arthur at Jasmine para umalis. Nagtipon ang kanilang pamilya upang magpaalam sa kanila. Binigyan ni Reynolds si Arthur ng isang huling payo, na ipinapaalala sa kanya na ang pinakamahalagang bagay sa anumang misyon ay ang makabalik ng buhay. Sinabi niya kay Arthur na hanggat ligtas siyang makakabalik kasama si Jasmine, magdiriwang sila anuman ang maging resulta ng misyon. Dahil dito, sinimulan nina Arthur at Jasmine ang kanilang paglalakbay. Naglakbay sila sa isang tunnel ng teleportasyon at nakarating sa isang bukas na field. Doon, nagpaalam si Arthur kay Sylvie, at sinabing magkikita silang muli kapag natapos na ang misyon. Pagkatapos nito, nagpatuloy sina Arthur at Jasmine sa kanilang landas. Kasabay nito, ipinakita ang lalaking nakahod na tinatapos ang isang ritual ng pag-summon. Ang nilalang na kanyang sinamon ay napakalakas, kaya't hindi niya ito lubos na makontrol. Dahil dito, naging kumpiyansa siya na hindi ito malalabanan nina Arthur at Jasmine. Kinabukasan, dumating sina Arthur at Jasmine sa lugar ng pagkikita kung saan sinalubong sila ng mga miyembro ng grupo na sumang-ayon na sumama kay Brauld sa kanyang misyon. Naroon na sina Elijah at Lucas at ipinakilala rin sila sa 4 na bagong adventurer na nagngangalang Reginald, Creole, Oliver, at Samantha. Hindi nagtagal pagkatapos noon, dumating na rin si Brauld at humingi ng tawad sa pagiging huli. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang pinuno ng grupo para sa misyong ito. Napansin niya na may dalang mga bag sina Arthur at Jasmine, kaya naman nagtanong siya kung wala ba silang mga dimensional ring. Matapos aminin ng dalawa na wala silang dala, mabait na inalok ni Elijah na itago ang kanilang mga gamit para sa kanila sa loob ng sarili niyang singsing. Di nagtagal, iminungkahi ni Brauld na dapat na silang kumilos. Kaya, ang buong grupo ay nagsimulang papasok sa dungeon. Habang papasok sila sa loob, nagsimulang makaramdam ng kaunting pagkabalisa si Arthur. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na nasa kailaliman siya ng isang kuweba kasama ang isang grupo ng mga tao na karamihan ay mga estranghero. Lahat ay dahil sa imbitasyon ni Brauld. Dahil dito, naalala ni Arthur ang sandaling unang hiniling sa kanila ni Brauld na sumama. Nang panahong iyon, ipinaliwanag ni Brauld na ang layunin ng misyon ay hanapin ang isang napakalaking mahiwagang bato na sinasabing nakapatong sa pinakamababang antas ng dungeon. Ayon sa kanya, ang bato ay napakahalaga dahil maaari nitong palakasin ang mana at magsilbing isang malakas at flexible na mapagkukunan ng enerhiya. Sinabi niya na ito ang dahilan kung bakit siya naghahanap ng isang grupo ng mga bihasang adventurer upang tulungan siyang makuha ito. Nabanggit din ni Brauld na inirekomenda ni na Elijah at Lucas sina Arthur at Jasmine para sa misyon. Naisip ni Arthur na dahil marami sa mga taong kilala na niya ang sasali, mas mabuting sumali na rin siya. Bukod pa riyan, gusto rin niyang siguraduhin na walang masasaktan. Matapos maalala ang mga iyon, nagsimulang mag-usap ang iba pang mga adventurer tungkol sa kani-kanilang mga dahilan sa pagtanggap sa quest. Di nagtagal, sa wakas ay narating na ng grupo ang pasukan sa pinakamababang palapag ng dungeon. Pagpasok sa dungeon, maingat na tiningnan ni Arthur ang paligid at naisip na sa unang tingin, parang isang ordinaryong lumang dungeon lang ito na walang kakaiba. Pagkatapos, nagsalita si Brauld at ipinaalam sa grupo na nagmanman na siya kanina, at humanga ang mga miyembro ng grupo dahil agad nilang inakala na alam na niya ang buong ruta patungo sa pinakamababang palapag.
Gayunpaman, mabilis silang itinuwid ni Brauld at ipinaliwanag na hindi niya alam ang eksaktong landas dahil hindi niya ito narating ng ganoon kalayo noong nag-explore siya kanina. Kahit na may impormasyong iyon, sinabi ni Reginald na hanggat alam nila ang pangkalahatang direksyon, na kailangan nilang tunguhin, ang pag-abot sa mas mababang palapag ay dapat pa ring maging madali para sa isang grupong tulad nila. Ngunit sinabi sa kanya ni Brauld na hindi ito magiging ganoon kasimple. Ipinaliwanag niya na ang mga nilalang sa loob ng dungeon na ito ay kilala sa pagkakaroon ng mga nabubuhay na kalikasan, ibig sabihin kahit patayin mo sila, babalik lang sila sa buhay ng paulit-ulit ng walang katapusan. Itinuro rin ni Brauld na walang tunay na advantage sa pagpatay sa kanila dahil hindi man lang sila nag-iiwan ng mga mana core pagkatapos nilang matalo. Dahil dito, ang dungeon ay tinawag na Tomb of Terror. Dahil dito, sinabi ni Brauld sa lahat na ang kanilang pinakamahalagang layunin ngayon ay ang pagpapanatili ng mas maraming mana hanggat maaari habang nagpapatuloy sila sa mas malalim na loob. Ngunit nang sandaling iyon, biglang napapaligiran ng grupo ng isang malaking grupo ng mga Batrunner na papalapit sa kanila mula sa bawat panig. Bagamat panandalian silang na-overwhelmed ng napakaraming kalaban, agad na kumilos ang lahat at nagsimulang labanan ang mga paniki. Gayunpaman, gusto ni Lucas na maging bida sa palabas, kaya nagpakawala siya ng isang napakalaking omnidirectional flame attack na pumuksa sa lahat ng paniki sa isang galaw lamang. Kahit na humanga ang iba sa kapangyarihan ng spell na iyon, agad pa ring pinagalitan ni Brauld si Lucas. Ipinaalala niya rito na sinabihan na niya ang lahat na magtipid ng maraming mana hanggat maaari, at ang isang pag-atake na tulad nito ay malamang na gumamit ng malaking halaga nito. Di nagtagal, nagsimulang mabuhay muli ang mga paniki tulad ng babala ni Brauld. Dahil walang dahilan para mag-aksaya ng mas maraming lakas sa pakikipaglaban muli sa kanila, mabilis na tumungo ang grupo sa mas malalim na bahagi ng dungeon upang hindi na nila kailangang harapin pa ang mga ito. Pagkatapos maglakbay ng mas malayo, sa wakas ay nakarating sila sa isang bangin. Humakbang si Elijah pasulong at ginamit ang kanyang earth magic upang lumikha ng hagdanan sa pader, na gagamitin ng grupo upang ligtas na bumaba sa mas mababang palapag sa ibaba. Nagpatuloy sila sa pagsulong pagkatapos noon at itinuro ni Brauld na dapat mayroong daanan patungo sa pinakamababang antas sa isang lugar na mas malayo pa sa unahan. Nang sa wakas ay marating nila ang pasilyo, biglang natapakan ni Samantha ang isang nakatagong bitag na nakalagay sa sahig. Isang matalas na spike na bato ang agad na sumugod patungo sa kanya, ngunit nag-react si Arthur sa huling segundo at nailigtas siya bago pa ito tumama. Pagkatapos, maraming iba pang mga spike na bato ang pinaputok sa kanila ng sunod-sunod. Ngunit ginamit lamang ni Arthur ang kanyang espada upang sirain ang bawat isa bago pa man sila makapinsala. Nabigla si Reginald nang makitang may mga bitag na nakatago roon at nagsimulang magalit kay Brauld dahil hindi niya nabanggit ng maaga na may mga bitag na naghihintay sa kanila. Si Brauld mismo ay nawala ng imak dahil hindi ito dapat mangyari. Pagkatapos ay naalala niya ang sandaling siya ay kinuha para sa misyong ito ng isang kaina-hinalang lalaking nakahod. Sinabi sa kanya ng lalaking iyon ang tungkol sa dungeon at sinabing wala itong mga bitag at walang mga halimaw na tunay na mahalaga. Idinagdag pa niya na magbabayad siya ng dagdag kay Brauld kung magdadala siya ng ilang bihasang adventurer upang sumali sa misyon. Tumugon si Brauld sa pagsasabing mayroon na siyang ilang mga tao sa isip. Pagkatapos noon, binigyan siya ng lalaking nakahod ng isang mapa ng lugar. Ipinapakita nito na hindi kailanman sinuyod ni Brauld ang dungeon at sinusunod lamang ang mga direksyon sa mapa na ibinigay sa kanya. Gayunpaman, hindi ibinunyag ni Brauld ang alinman sa katotohanan iyon sa iba. Sa halip, nagpatuloy lamang siya sa paglalakad habang sinasabi sa lahat na dapat silang mag-ingat mula ngayon. Patuloy na sumulong ang grupo papasok sa dungeon, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang makaramdam sina Creole at Samantha ng kakaibang init at hindi komportable. Hindi nagtagal pagkatapos noon, isang biglaang pagsabog ng singaw ang lumabas mula sa ilang mga butas sa nakapalibot na mga pader ng bato. Walang ideya ang grupo kung ano ang nangyayari o kung bakit biglang tumaas ng husto ang temperatura. Kaya, agad silang bumaling kay Brauld at humingi ng gabay sa kanya. Ngunit inamin ni Brauld na wala siyang ideya kung ano ang nangyayari. Nang marinig iyon, lalong nagalit si Reginald, hinawakan niya si Brauld sa kwelyo at hiniling na ipaliwanag niya agad ang lahat. Ngunit bago pa makasagot si Brauld, isang higanteng bulate ang biglang sumulpat mula sa lupa, na ikinagulat ng buong grupo. Mabilis na tumugon si Creole at agad na humakbang, nagawang harangan ang atake bago pa man may masaktan. Dahil naiwasan ang agarang panganib na iyon, patuloy na hinarap ni Reginald si Brauld at hiniling na sa wakas ay sabihin na niya sa kanila ang katotohanan. Sumuko si Brauld at inamin ang lahat. Inamin niya na ang kliyente ay nagbigay lamang sa kanya ng mga detalye tungkol sa dungeon at nagbigay sa kanya ng mapa. Ipinaliwanag niya na alam lamang niya ang tungkol sa mga Batrunners noon pa man at wala siyang alam tungkol sa iba pang mga bitag, mga pagsabog ng singaw, o sa higanting bulate. Narinig ito ng iba at agad na itinuro na nangangahulugan ito na nakatagpo sila ng isang mana beast na hindi nila dapat harapin sa simula pa lang. Ipinapalagay ng karamihan sa grupo na ang mana beast ay dapat na lumitaw lang ng biglaan.
Gayunpaman, alam na ni Arthur na ang mga mana beast na iyon ay palaging naninirahan dito at si Brauld ay niloko lamang mula pa sa simula. Ang tunay na tanong sa isip ni Arthur ay kung bakit may nanlilinlang sa kanila ng ganito. Pagkatapos ay tahimik na kinausap ni Oliver si Samantha ng palihim at sinabihan itong sundin ang kanyang pangunguna. Sinabi niya na malinaw na nagsisinungaling si Brauld at naniniwala na ito ang perpektong pagkakataon para makuha nila ang kayamanan habang ang lahat ay nadidistract. Agad siyang tumakbo palayo kasama si Samantha sa tabi niya. Mabilis silang binalaan ni Arthur at ng iba pa na malamang na may darating na isa pang pagsabog, kaya kailangan nilang bumalik at manatili kasama ang grupo, ngunit tumanggi si Oliver, sinabing hindi siya mamamatay dahil sa kanilang mga kasinungalingan. Sumugod si Arthur at nagawang hilahin pabalik si Samantha palapit sa iba. Habang lumilikha si Lucas ng harang upang protektahan ang lahat mula sa paparating na pagsabog, may kaunting oras pa bago magsimula ang susunod na pagsabog. Kaya sumigaw si Arthur kay Oliver at sinabihan itong pumasok sa loob ng barrier bago mahuli ang lahat. Matigas ang ulong ayaw makinig ni Oliver. Bilang resulta, nasunog siya ng buhay dahil sa matinding init ng pagsabog. Nang matapos ang pagsabog, lumabas si Arthur mula sa barrier at lumapit sa bangkay ni Oliver. Bagamat nalungkot siya sa pagkamatay nito, kinuha pa rin ni Arthur ang mahiwagang bato ni Oliver at ibinigay ito kay Samantha. Pagkatapos ay muling lumitaw ang parehong higanteng uod mula kanina. Agad na inilunsad ng grupo ang lahat ng kanilang makakaya, ibinuhos ang lahat ng kanilang firepower dito at sinubukan ang lahat ng posibleng paraan na maiisip nila. Gayunpaman, kahit anong gawin nila, tumanggi lamang ang nilalang na bumagsak. Pagkaraan ng ilang sandali, umatras ang uod pabalik sa butas nito, na ikinagalit ni Reginald na nakatakas itong muli. Gayunpaman, naniniwala si Brauld na ito ay isang magandang bagay dahil ngayon ay mayroon pa silang pagkakataong tumakas habang kaya pa nila. Ngunit biglang napagtanto ni Arthur ang isang bagay na mahalaga. Hindi kailanman sinubukan silang patayin ng higanteng uod. Naantala lamang ang oras hanggang sa susunod na pagsabog ng singaw. Ang susunod na pagsabog ay nagsimulang maghanda, at agad na sumigaw ang lahat kay Lucas na gumawa ng isa pang harang. Ngunit si Lucas ay tuluyang nanigas sa gulat at hindi makagalaw. Kahit na nagsimula na ang pagsabog, hindi pa rin siya nakakilos. Agad na sumugod si Arthur upang protektahan siya, at dahil sa mabilis na pagkilos ni Arthur, ang iba ay nakatakas ng ligtas. Lahat ay nakaligtas sa sakuna maliban kay Brauld, na nawalan ng isa sa kanyang mga braso habang sinusubukang protektahan si Samantha. Di nagtagal pagkatapos noon, tinulungan ni Samantha si Brauld na bendahan ang sugat kung saan nawalan siya ng braso. Ginagawa niya ang lahat upang pigilan ang pagdurugo at panatilihin siyang matatag habang ang grupo ay naghahabol ng hininga. Habang nangyayari iyon, lumapit si Creole kay Arthur at inabutan siya ng isang espesyal na sandwich na gawa sa sarili niyang recipe. Kinagat ni Arthur at sinabing masarap ito, na tila ikinatuwa ni Creole. Ngunit nang sandaling iyon, nagkaroon ng tensyon sa pagitan nina Lucas at Brauld. Galit na sinisi ni Lucas si Brauld sa lahat ng nangyari, na sinasabing ang buong sakuna ay sanhi ng kanyang kawalan ng kakayahan at mga kasinungalingan. Gumanti si Brauld at sinisi rin si Lucas. Sinabi niya na kung hindi lang nanigas sa takot si Lucas noong kailangan nila ang harang, nasa kanya pa sana ang braso niya ngayon. Mabilis na uminit ang argumento, ngunit pumasok si Arthur at itinuro na walang saysay ang pag-aaksaya ng oras sa pagsisihan sa isa't isa ngayon. Pagkatapos ay humarap siya kay Brauld at mahinahong nagtanong kung gusto ba niyang sumuko na ang grupo sa quest o magpatuloy sa pagsulong. Yumuko si Brauld at humingi ng tawad sa paglalagay sa lahat sa panganib sa pamamagitan ng pagsisinungaling tungkol sa pagmamanman sa dungeon kanina. Gayunpaman, nagmakaawa siya sa kanila na ipagpatuloy ang misyon kasama niya dahil ayaw niyang mawala ng walang kabuluhan ang brasong isinakripisyo niya. Agad na tinutulan ni Jasmine ang ideya at sinabing dapat silang bumalik at umuwi kaagad. Gayunpaman, napagtanto ng iba na ang pag-atras sa dungeon ay maaaring hindi mas madali o mas ligtas kaysa sa pagpapatuloy. Dahil doon, nagpasya silang lahat na magpatuloy. Ngayong sumang-ayon na ang lahat na magpatuloy, iminungkahi ni Brauld na si Arthur ang dapat maging pinuno ng grupo. Ipinaliwanag niya na ipinakita ni Arthur ang pinakamahinahong pagpapasya at ang pinakamabisang tugon sa bawat problemang kanilang kinaharap sa ngayon. Sumang-ayon ang iba pa sa desisyong iyon. Dahil dito, si Arthur ang napili bilang bagong kapitan ng grupo. Di nagtagal matapos ang kanilang paglalakbay papasok sa dungeon, nakarating sila sa isang nagyayelong malaking pinto. Nang buksan nila ito, natuklasan nila ang isang nagyayelong silid na puno ng berdeng mga halaman, na nag-iwan sa kanila ng pagkagulat. Lumapit ang grupo papasok. At habang papalapit sila, natuklasan nila na ang palapag na ito ay napakaganda, puno ng mga kristal na nakakalat sa buong lugar. Gayunpaman, hindi maalis ni Arthur ang isang masamang pakiramdam dahil may kakaiba sa lugar na ito para sa kanya, at mabilis niyang napansin ang isang makapal na hamog na bumabalot sa lugar, kahit alam niyang hindi dapat umiral ang hamog sa isang lugar na may ganitong uri ng temperatura. Habang patuloy silang naglalakad, unti-unting nakaramdam ng pagkabalisa ang grupo. At pagkaraan ng ilang panahon, nagsimula silang maghinala na sila ay umiikot ng hindi namamalayan.
Nang lumingon sila upang tumingin muli sa pasukan, nagulat sila nang makitang wala na ito roon, na parang tuluyan ang nawala. Habang ang iba ay nagsisimulang magpanik at maguluhan, nanatiling kalmado si Arthur dahil naiintindihan niya ang tunay na nangyayari, at napagtanto niya na ang hamog ay lumilikha ng malinaw at nakakakumbinsing mga ilusyon na nilalayong linlangin sila. Dahil dito, binalaan niya ang lahat na manatiling alerto at huwag magtiwala sa nakikita ng kanilang mga mata. Habang papalapit sila, napansin ni Arthur ang isa pang problema, na lalong ikinabahala niya. Si Elijah at ang ilan sa kanila ay unti-unting nawawalan ng malay. Nang makita ito, mabilis na iminungkahi ni Arthur na dapat na silang umalis agad sa palapag na ito bago pa lumala ang sitwasyon. Gayunpaman, tumanggi si Lucas na makinig, at mariing sinabing hindi sila maaaring umalis dahil hindi pa nila natatagpuan ang mahiwagang batong kanilang hinahanap. Ang iba pang miyembro ng grupo ay pumanig kay Lucas, sumasang-ayon na nakarating na sila sa puntong ito, kaya ang pagbabalik ngayon ay masasayang lamang ang lahat ng kanilang pagsisikap. Ang ilan sa kanila ay nagsimulang tawaging duwag si Arthur, hayagang kinwestiyon ang kanyang paghatol. At umabot pa nga sila sa puntong imungkahi na si Brauld ang ibalik sa pamamahala. Sa kabila ng lahat ng ito, pinili ni Arthur na huwag makipagtalo o ipagtanggol ang kanyang sarili dahil alam na niya na may mali sa kanila dahil ang kanilang mga iniisip at hangarin ay tila nabaluktot mula nang tumuntong sila sa palapag na ito. Bigla na lamang natigilan si Creole, na lubos na naakit sa kanyang nakikita habang nakatingin siya sa isang pangitain ng kanyang yumaong asawa. Mabilis siyang tinawag ng iba, sinusubukang pigilan siya at ibalik, ngunit hindi siya tumugon at nagpatuloy sa paglalakad papasok sa hamog na parang hindi niya sila naririnig. Mula sa sandaling ito, lubos na naunawaan ni Arthur ang tunay na panganib ng lugar na ito, napagtanto na ang hamog ay hindi lamang nakalilito sa kanila, kundi lumilikha rin ng malalakas na ilusyon batay sa pinakamalalim na pagnanasa at emosyon ng bawat isa. Kasabay nito, nagsimula ring makakita si Lucas ng isang bagay sa loob ng hamog nang lumitaw sa harap niya ang isang pangitain ng kanyang nakatatandang kapatid, na nagsasalita sa kanya ng may papuri at kinikilala ang lahat ng kanyang pagsusumikap, na naging dahilan upang mapangiti si Lucas ng may pagmamalaki. Gayunpaman, hindi nagtagal ang ngiting iyon dahil biglang ipinaalala sa kanya ng kanyang kapatid na siya ay anak pa rin ng isang alipin. Nagsimulang makakita si Jasmine ng isang pangitain ng kanyang ama. At dito, sinabi niya sa kanya kung gaano siya ipinagmamalaki sa kanya at kung gaano nakalayo ang kanyang narating, na sinasabing tunay siyang karapat-dapat sa ari-arian ng Flamesworth. Ang pagkarinig nito ay nagpaangat ng ulo ni Jasmine ng may pag-asa. At habang nakatuon siya sa kanyang mga salita, may ilang kalapit na ugat na unti-unting humila sa kanya. Bago pa siya makuha, ibinalik siya ni Arthur sa realidad sa tamang oras. Napagtanto ni Arthur na may kakaiba dahil wala siyang nakikitang anumang pangitain, habang ang lahat ng kanyang mga kasama ay mayroon nito. Pinag-isipan niya ito at napagpasyahan na maaaring dahil ang pinakadakilang hangarin niya ay ang panatilihin silang ligtas. Mabilis na lumapit si Arthur kay Samantha at sinabihan itong gamitin ang kanyang mahika upang protektahan ang lahat mula sa hamog. Pumayag ang babae at gumamit ng isang spell na bumuo ng isang bilog na harang sa paligid nila, na nagselyo sa kanila sa loob at pumipigil sa hamog na makapasok. Nang ligtas na sila sa sandaling iyon, lumingon si Arthur kay Jasmine at nagtanong kung mayroon siyang anumang spell na maaaring mag-alis ng hamog. Ipinaliwanag ni Jasmine na malamang na hindi niya maalis ang lahat ng ito, ngunit maaaring makapagbukas siya ng daan dito. Pagkatapos ay ibinaba ni Samantha ang kanyang harang, at ginamit ni Jasmine ang kanyang spell upang magbukas ng daan pasulong. Matapos gamitin ang spell, tumingin silang lahat sa ibaba at napansin na maraming gumagapang na ugat ang tahimik na tumubo sa paligid nila. Nagulat si Jasmine na hindi nila napansin kanina at napagtanto ni Arthur na ang mga ilusyon ay malamang na ginamit upang ilihis ang kanilang atensyon at akitin sila sa bitag na ito. Kasabay nito, patuloy na nakakaapekto ang hamog kay Brauld at bigla siyang nawalan ng kontrol, nabaliw at mabangis na hiniwa ang mga ugat. Sinigawan siya ni Elijah, sinasabing hindi siya maaaring kumilos ng walang plano. Ngunit mabilis na naunawaan ni Arthur na walang saysay na makipagtalo sa kanya dahil hindi na malinaw ang pag-iisip ni Brauld. Pumasok si Lucas at ginamit ang kanyang apoy upang sunugin ang mga ugat, ngunit nabigla siya nang walang epekto ang apoy. Umatake rin sina Jasmine at Arthur, ngunit walang nagawa ang kanilang mga pag-atake sa simula. Pagkatapos ay itinuon nila ang mahika sa kanilang mga armas, at saka lamang nagsimulang magdulot ng tunay na pinsala ang kanilang mga pag-atake. Nagpatuloy sa pakikipaglaban ng grupo, at pagkaraan ng ilang panahon, napansin ni Arthur na ang dahilan kung bakit hindi gumagana ang apoy ay dahil ang mga ugat ay puno ng kahalumigmigan at malamang na konektado sa isang malaking pinagmumulan ng tubig sa ilalim ng lupa. Napagtanto ito, sinabihan ni Arthur si Samantha na gamitin ang kanyang mahika upang patuyuan ang kahalumigmigan sa loob ng mga ugat. Sinunod niya ang sinabi niya, at nang maalis ang tubig, tumigil sa pagtubo ang mga ugat at madaling naghiwalay. Nang matapos ang laban, sumugod si Arthur at sinalo si Samantha habang ito ay bumagsak dahil sa paggamit ng sobrang mana. Dahil wala ng panganib sa ngayon, sinabi ni Arthur na ang susunod nilang layunin ay hanapin si Creole at lisanin ang lugar na ito sa lalong madaling panahon.
Nagsimulang magreklamo muli si Lucas tungkol sa pagkaladkad sa gulo habang ang iba ay naghahabol ng hininga. Samantala, lumapit si Jasmine kay Reginald at tinanong siya tungkol kay Clara dahil narinig niyang binanggit ni Creole ang pangalang iyon kanina. Ipinaliwanag ni Reginald na si Clara ay ang kasintahan ni Creole na namatay sa loob ng isang dungeon. Matapos marinig ito, naunawaan ng grupo na sumali si Creole sa grupo ni Brawl dahil gusto nitong tuparin ang pangarap ni Clara. Nang marinig ito, sinabi ni Arthur na naniniwala pa rin siya na maaaring matupad ang pangarap na iyon. Sa sandaling iyon, muling kumapal ang hamog, at muling tumubo ang mga ugat. Ngunit sa pagkakataong ito, may lumitaw na mas malala pa. Sa di kalayuan, nakita nilang lahat ang isang S-class mana beast, ang uri ng nilalang na nababasa lamang nila sa mga libro. Kumalat ang takot sa grupo nang mapagtanto nila kung gaano ito kadelikado. Nang tumingin ng malapitan, nakita nila si Creole na unti-unting nasisipsip sa katawan ng halimaw. Nang makita ito, may biglang nangyari kay Brawl muli, sumugod siya ng walang pag-iisip at mabilis na pinuputol ang mga ugat. Ngunit madali siyang napatalsik ng mana beast, na nagpapakita kung gaano siya kawalang kapangyarihan. Nahati ang grupo ng sabay-sabay na inatake ng halimaw ang lahat. Biglang hinila pataas si Arthur, ngunit naabutan siya ni Jasmine sa tamang oras at hinila pabalik sa ligtas na lugar. Sinabi ni Jasmine kay Arthur na kailangan nilang tumakas ng magkasama. Sinabi niya na sa sitwasyon ngayon, hindi nila mailigtas ang lahat at dapat nilang iwanan ang iba. Ngunit tumanggi si Arthur na tanggapin ang ideyang iyon. Hindi siya ang tipo ng tao na iniiwan ang kanyang mga kasama sa labanan. Kaya sinabi niya kay Jasmine na makakalabas silang lahat dito ng buhay. Nagpatuloy ang laban at napansin ni Arthur na hindi gaanong napipinsala ng apoy ang halimaw. Dahil doon, lumipat siya sa mahika ng kidlat. Inisip na mas gagana ito dahil mas malakas ang pagsunog nito kaysa sa apoy. Sumugod siya at tinamaan ng mana beast ng sunod-sunod na pag-atake ng kidlat. At sa isang iglap, napatumba ito. Gayunpaman, habang tumatalikod si Arthur, biglang gumanti ang mga ugat at muling inatake siya. Dahil dito, malinaw niyang napagtanto na ang mga ugat ay hindi maaaring masira ng mga normal na paraan ng pagsunog. Gayunpaman, hindi sila tumitigil sa pakikipaglaban at patuloy na sumusulong. Mula sa malayo, pinagmasdan ni Lucas ang labanan at naunawaan na napakababa ng kanilang tsansa na manalo. Dahan-dahan siyang tumayo at nanlamig ang kanyang mga mata habang naglalakad patungo kay Arthur. Ipinaalala niya sa lahat na ang kanyang layunin ay palaging mabuhay at maging ang pinakamalakas na salamangkero. Pagkatapos ay iminungkahi niya na dahil patuloy na pinag-uusapan ni Arthur ang pagprotekta sa lahat, dapat na handang isakripisyo ni Arthur ang kanyang sarili para sa kanya. Pagkatapos ay inatake ni Lucas si Arthur at ang kanyang mga kasama gamit ang mahika ng apoy at sinabi sa kanila na hindi siya mamamatay para sa isang grupo ng mga karaniwang tao na tulad nila. Pagkatapos sabihin ito, naghagis siya ng isang spell ng apoy na nakakuha ng atensyon kay Elijah. Napansin ng mana beast si Elijah, sinunggaban ito, at naghanda upang tapusin ito, ngunit mabilis na kumilos si Brawl at humiwalay upang iligtas siya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng pagtakbo pasulong at pagputol sa braso ng mana beast, ngunit sa proseso, siya ay sinaksak ng mga ugat at agad na namatay. Pagkatapos ay nahulog ang maskara ni Arthur habang nakita niya si Lucas na tumatakbo pabalik sa pasukan. Sa sandaling iyon, dahan-daang tumayo si Arthur at napagtanto na wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang kanyang sekretong pamamaraan, isang pamamaraan na kahit si Virion ay hindi nagawang ma-master pagkatapos ng mga dekada. Pinaga niya ito ni Arthur at bahagyang nagbago ang kanyang hitsura nang ang kanyang buhok ay medyo umikli at naging golden brown. Isang lilang aura ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang kamao at binalot ang kanyang buong katawan. Pagkatapos ay sumugod siya patungo sa mana beast at tumama gamit ang kanyang absolute zero technique, na nagpalamig ng tuluyan sa beast at naging sanhi ng pagkawasak nito sa isang iglap. Nang natalo ang mana beast, nagsisimulang gumuho ang buong palapag ng dungeon. Dahil lumalabas na ang mana beast ang siyang nagpapanatili sa palapag na matatag mula noon. Di nagtagal pagkatapos, nakita si Lucas na sa wakas ay lumalabas mula sa dungeon na mukhang pagod na pagod. Nang mabilis na tumakbo ang kanyang mga gwardya papunta sa kanya at tinanong kung ano ang nangyari sa loob, naniwala si Lucas sa puntong ito na ang iba pa niyang kasama ay malamang patay na. Dahil doon, nagkunwari na lang siyang malungkot habang sinasabi sa kanila na ang buong grupo niya ay nalipol sa loob ng dungeon, kahit na itinapon niya lang sila sa ilalim ng panganib. Samantala, biglang nagliwanag ang singsing pangproteksyon ni Alice, at mula doon pa lang, alam na niya na si Arthur ay nasa malubhang panganib sa isang malayong lugar. Gayunpaman, sinubukan ni Reynolds na pakalmayin siya sa pamamagitan ng pagpapaalala sa kanya na si Jasmine ay kasama pa rin ni Arthur. Kaya, naniniwala siyang dapat ay ligtas pa rin si Arthur sa ngayon, sa kabila ng anumang nangyayari. Samantala, dahan-daang nagising si Arthur at agad na nakita si Elijah na nakaupo sa malapit at maingat na binabantayan siya. Nasa napakasamang kondisyon pa rin si Arthur at halos hindi makagalaw ng maayos. Kaya, mabilis niyang itinuon ang atensyon ni Elijah sa isang hiyas na panggamot na nakakabit sa kanyang guwantes.
Agad na tinanggal ni Elijah ang hiyas na panggamot mula sa guwantes ni Arthur at dinurog ito ng walang pag-aalinlangan, na pinapagana ang mga epekto ng pagpapagaling nito at halos agad na nawala ang mga pinsala ni Arthur. Matapos gumaling ng kaunti, agad na tinanong ni Arthur si Elijah kung nasaan si Jasmine. Sinabihan siya ni Elijah na huwag mag-alala dahil nakaligtas at nakatakas din si Jasmine. Bagamat hindi pa siya nasa perpektong kondisyon pagkatapos ng lahat ng nangyari, nakahinga ng maluwag si Arthur nang marinig niyang buhay si Jasmine. Kaya sinabihan na lang niya si Elijah na gamitin din ang isa sa mga hiyas na panggamot sa kanya para gumaling ito ng maayos. Nang maayos na ang isyong iyon, itinuro ni Elijah kay Arthur na nasira at nawala ang kanyang maskara noong labanan. Matapos makita ang tunay na mukha ni Arthur, nagulat si Elijah nang mapagtanto na ang misteryosong nakamaskarang eskrimedor na kasama niya sa pagsusuri ay isang taong kasing edad niya sa halip na isang mas matandang mandirigma tulad ng una niyang inaakala. Agad itong nagdulot ng pagkataranta kay Arthur nang mapagtanto niyang wala na ang kanyang maskara at espada. Mabilis siyang tiniyak ni Elijah sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na maayos naman ang kanyang espada at ligtas na nabawi. Ngunit sa kasamaang palad, hindi niya mahanap ang maskara kahit saan pagkatapos ng labanan. Gayunpaman, taos-pusong nagpasalamat si Arthur kay Elijah sa pagliligtas sa kanya at kay Jasmine dahil nagkaroon ng perpektong pagkakataon si Elijah na tumakas at iligtas ang kanyang sarili. Gayunpaman, pinili pa rin niyang isugo ang sarili niyang buhay para iligtas silang dalawa. Sinabihan na lang ni Elijah si Arthur na huwag itong banggitin dahil kung iniwan niya sila at tumakas, wala na siyang pinagkaiba pa sa hamak na si Lucas. Ngayong mas maingat na pinag-isipan ito ni Elijah, naging mausisa siya tungkol sa isang bagay at tinanong si Arthur kung bakit hindi siya tumakas noong unang lumitaw ang espiritu ng Elderwood Guardian. Sumagot lang si Arthur sa pagsasabing nangako siyang paprotektahan ang mga taong pinapahalagahan niya kahit anong mangyari. Pagkatapos sabihin iyon, formal na ipinakilala ni Arthur ang kanyang sarili kay Elijah, at tinataka nilang dalawa ang kanilang bagong pagkakaibigan sa pamamagitan ng pakikipagkamay. Pagkalipas ng ilang panahon, napansin ni Arthur ang kakaibang kuwebang metal na nakapalibot sa kanila at ipinapalagay na si Elijah ang lumikha nito. Gayunpaman, kahit na may espesyal na mahika, ang paglikha ng ganito karaming metal mula sa wala ay hindi dapat maging madali. Ang mas maingat na pag-iisip tungkol dito ay nagpapaisip kay Arthur kung si Elijah ba talaga ay isang dwarf. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Elijah na sa totoo lang ay hindi niya alam kung siya ay isang dwarf o hindi. Sinabi niya na lumaki siya sa Darv, ngunit si Elder Radius ang nag-alaga sa kanya noong lumalaki siya. At ayaw talagang pag-usapan ng matanda ang tungkol sa mga tunay na magulang ni Elijah o kung saan siya nagmula. Ayon kay Elijah, halos normal lang ang buhay niya hanggang sa isang kakaibang araw nang bigla siyang magising na napapaligiran ng maitim na mga baras ng metal sa paligid niya. Iyon ang sandaling sinabi sa kanya ni Elder Radius na kailangan niyang umalis sa Darv at iminungkahi na lang niyang maglakbay sa iba pang bahagi ng Dekaten. Matapos marinig ang kwentong ito, napagtanto ni Arthur na si Elijah ay dumaan sa isang napakahirap at malungkot na buhay nang hindi nalalaman ang katotohanan tungkol sa kanyang sarili o sa kanyang pinagmulan. Humingi ng paumanhin si Elijah sa biglaang pagbanggit ng isang nakapanlulumong kwento at pagkatapos ay nagpasya siyang tanungin si Arthur tungkol sa kanyang sariling buhay. Naisip niya na makatarungan lamang ito dahil ibinahagi na niya ang kanyang personal na kwento. Labis din ang pagkausyoso ni Elijah tungkol sa makapangyarihang spell na ginamit ni Arthur noong nakikipaglaban siya sa espiritu ng Elderwood Guardian. Noong una, medyo nag-aatubili si Arthur na ibunyag ang labis na impormasyon, ngunit kalaunan ay sumuko siya at ipinaliwanag kay Elijah na siya ay isang augmented na maaaring gumamit ng lahat ng apat na pangunahing elemento kasama ang yelo at mahika ng kidlat. Inamin ni Elijah na ito ay lubos na kahanga-hanga. Ngunit itinuro rin niya na hindi pa rin ito maipaliwanag kung bakit lumitaw ang mga kakaibang marka sa buong katawan ni Arthur o kung bakit nagbago ang kulay ng kanyang mga mata noong panahon ng labanan. Ipinaliwanag ni Arthur na isa rin siyang beast tamer. Kaya ang nasaksihan ni Elijah kanina ay ang paglabas niya ng kanyang beast wheel habang nakikipaglaban. Nang marinig iyon, napagtanto ni Elijah kung gaano talaga kahusay at kagaling si Arthur. At medyo nalungkot din siya dahil mas bata sa kanya si Arthur, ngunit malinaw na mas malakas at mas mahusay na. Ngunit ang makitang bumagsak ng ganoon si Elijah ay nagpahirap kay Arthur na pigilan ang kanyang tawa. Maya-maya, hindi na niya ito napigilan, at di nagtagal ay sabay silang nagtawanan. Hindi nagtagal ay tuluyang nakabawi si Jasmine. Nang magkamalay siya, agad siyang lumapit at niyakap ng mahigpit si Arthur habang humihingi ng paumanhin dahil hindi niya ito nagawang protektahan noong panahon ng laban. Gayunpaman, sinabihan lang siya ni Arthur na huwag mag-alala tungkol dito dahil siya ang nagpumilit na tanggapin ang quest. Pagkatapos noon, napagpasyahan ni Arthur na ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang makahanap ng paraan palabas ng dungeon. Kaya, sabay-sabay silang bumalik sa mas malalim na bahagi ng palapag. Pagdating nila, tinanong ni Arthur si Elijah kung mayroon pa sa iba ang nakaligtas. Ipinaliwanag ni Elijah na patay na sina Brauld at Reginald bago pa man mapabagsak ni Arthur ang espiritu ng Elderwood.
Gayunpaman, nailigtas niya si Samantha sa pamamagitan ng pagkulong dito sa loob ng isang kulungang bato sa huling segundo, kaya dapat ay buhay pa ito. Pagkatapos ay ginamit ni Elijah ang kanyang mahika sa lupa upang subaybayan ang lokasyon ni Samantha. Hindi nagtagal at matagumpay niyang natukoy ang kanyang posisyon. Nakarating sila sa lugar pagkatapos, at muling ginamit ni Elijah ang kanyang mahika sa lupa upang buksan ang kulungang bato. Humanga si Arthur sa kung gaano kahusay si Elijah sa pagsubaybay at paggamit ng mahika, lalo na't 12 taong gulang pa lamang ito. Nang mabuksan ang kulungan, natagpuan nila si Samantha na nakahiga sa lupa. Mabilis na tiningnan ni Elijah ang kanyang kalagayan at natuwa nang malaman niyang buhay pa ito, bagamat nananatili pa rin itong walang malay sa ngayon. Pagkatapos noon, umalis sila sa lugar at pinag-isipang hanapin ang Beast Core ng espiritu ng Elderwood. Gayunpaman, nagdududa si Arthur kung madali nila itong mahahanap sa gitna ng lahat ng mga guho at pagkasira. Bigla, nagsimulang gumuho ang kuweba. Nagsimula silang tumakbo patungo sa labasan, ngunit pagdating nila, huli na ang lahat at ang pasukan ay ganap ng nakasarado. Sinubukan ni Elijah na gamitin ang kanyang mahika upang malusutan ang nakaharang, ngunit hindi ito gumana. Mabuti na lang at nagamit ni Arthur ang kanyang sariling kapangyarihan upang piliting gumawa ng isang daan. Pagkatapos ay muling pumasok sila sa loob ng kuweba, ngunit nakatagpo sila ng sunod-sunod na mga halimaw at mga nakatagong bitag. Dahil dito, iminungkahi ni Arthur na huminto muna sila sandali at pag-isipang muli ang kanilang estratehiya. Sa sandaling iyon, biglang bumaha ng tubig sa buong lugar at halos malunod silang lahat. Mabuti na lang at nagawa ni Jasmine na lumikha ng bulan ng hangin sa tamang oras, na nagbigay daan sa kanilang lahat upang mabuhay at magkasamang makalusot. Kalaunan, nagising silang lahat sa isang hindi kilalang palapag at napagtanto na napapaligiran sila ng mga mana beast. Agad nilang inihanda ang kanilang sarili para sa labanan. Umatake ang mga mana beast at kahit na naipagtanggol nila ang kanilang sarili sa una, patuloy na dumarami ang bilang ng mga kaaway. Di nagtagal ay napagtanto nilang lumalala ang sitwasyon at kung magpapatuloy sila sa pakikipaglaban ng ganito, mauubusan sila ng enerhiya dahil sa pagod. Napagtanto ni Arthur na ang mga mana beast ay sadyang napakalaki para sa kanila sa puntong ito. Dahil sa dami at pressure na nagpapahirap sa kanila na makahanap ng daan palabas o daan para makatakas, wala nang malinaw na paraan para makalabas sa sitwasyong ito. Naisip niyang tanggapin ang kanyang kapalaran at naghanda na siyang kainin ng buhay. Ngunit bago pa man ito matapos, biglang gumuho at nabasag ng marahas ang kisame mula sa itaas. Lumitaw si Sylvie sa kanyang buong anyo ng dragon, sumabog sa gumuhong kisame at agad na lumapit upang iligtas sila. Tumangala si Elijah kay Sylvie nang may labis na gulat, hindi maintindihan ang nakikita niya sa kanyang harapan. Sinasabing ang mga dragon ay matagal nang wala, at umiiral lamang sa mga lumang kwento at alamat. Alam na ni Arthur ang katotohanan ito, kaya naman mabilis niyang sinabihan si Elijah na ilihim ang lahat ng kanyang nakita. Unti-unting napagtanto ni Elijah na hindi lamang kayang gamitin ni Arthur ang 6 na elemental na kakayahan, kundi mayroon din siyang totoong dragon bilang isang pamilyar. Ang konklusyong ito ay lalong nagpasama ng loob ni Elijah, na parabang malayo na siya sa lakas at karanasan ni Arthur, kahit na halos magkaedad lang sila. Pagkatapos ay iniabot ni Arthur ang kanyang kamay kay Elijah, tinulungan siyang bumangon, at si Elijah ay tumalon kasama si Sylvie. Pagkatapos ay ibinuka ni Sylvie ang kanyang mga pakpak at lumipad ng diretso sa kawan ng mga mana beast nang may napakabilis na bilis, walang kahirap-hirap na nasira ang kanilang formation at ligtas silang dinala palabas ng gumuguhong sistema ng kuweba. Matapos makarating sa mas ligtas na distansya mula sa panganib, lahat sila ay bumaba mula kay Sylvie. Sinabi ni Sylvie kay Arthur na madali niya silang madadala pabalik sa bayan sa isang paglipad lamang. Ngunit agad na ipinaalala sa kanya ni Arthur na kung makakakita ang mga tao ng isang dragon na lumilipad ng casual sa kalangitan, magdudulot ito ng matinding takot at hindi kanais-nais na atensyon mula sa mga makapangyarihang grupo. Pumayag si Sylvie na manatiling nakatago muna. Di nagtagal pagkatapos nito, sa wakas ay nagising si Samantha at sinabing mas gwapo si Arthur nang walang maskara. Pagkatapos nito ay nagpasalamat siya kay Arthur sa lahat ng ginawa nito upang iligtas ang kanyang buhay. Pagkatapos ay isiniwalat niya na matagumpay niyang naitago ang Beast Core ng Elderwood kahit na wala siyang malay noong kaguluhan. Iminungkahi ni Arthur na dapat silang bumalik sa guild sa lalong madaling panahon upang maipagpalit nila ang Beast Core at makuha ang ipinangakong gantimpala. Gayunpaman, agad na hindi sumang-ayon sina Samantha at ang lahat at sa halip ay napagpasyahan nilang si Arthur ang dapat kumuha ng gantimpala dahil sa kanilang paningin ay naligtas lamang sila sa misyong ito dahil sa kanya. Noong una ay tinanggihan ni Arthur ang kanilang alok, iginiit na naiintindihan niya kung gaano kahalaga ang gantimpala at ayaw niyang kumuha ng isang bagay na napakahalaga mula sa kanila. Gayunpaman, matapos makita kung gaano kaseryoso ang mga ito sa pagbibigay nito sa kanya ng walang anumang nakatagong motibo, kalaunan ay pumayag siya at pumayag na tanggapin ito. Pagkatapos ay nagpasya sina Jasmine at Elijah na magkasamang umalis upang maghanap ng maiinom na tubig na malapit para sa lahat.
Samantala, nagsimulang sumulat si Arthur ng isang mahiwagang liham para sa kanyang mga magulang, na sinasabi sa kanila na ligtas sila ni Jasmine at nakaligtas sa lahat ng nangyari. Matapos may hatid at mabasa ng mga ito ang liham, nakaramdam ng labis na ginhawa ang kanyang mga magulang, dahil alam nilang buhay at maayos ang kanyang kalagayan. Samantala, pabalik sa guild, pumasok ang receptionist sa opisina ni Caspian upang ipaalam sa kanya na mayroon siyang bisita na naghihintay para makita siya. Pagkalipas ng ilang panahon, si Arthur at ang iba pang miyembro ng grupo ay nasa loob na ngayon ng klinika ng guild na tumatanggap ng paggamot at pangangalaga sa paggaling. At malinaw na sila ay gumagaling at nagiging matatag na matapos ang lahat ng kanilang tiniis. Ngunit nang sandaling iyon, biglang naramdaman ni Arthur na may papalapit sa silid at mabilis na isinuot muli ang kanyang maskara bago pumasok si Caspian at tinanong siya kung kumusta na siya at ang iba pa at handa na silang makalabas ng klinika anumang oras na pahintulutan sila ng guild. Bukod doon, ipinaalam ni Caspian kay Arthur na ang pagsalakay sa dungeon na sinalihan niya at ng kanyang mga kasama ay hindi opisyal na pinahintulutan ng guild. Bukod pa riyan, nagsampa si Lucas ng formal na reklamo laban sa kanilang grupo, na inaakusahan silang responsable sa lahat ng nangyari sa insidente at sa pinsalang dulot nito. Dahil sa sitwasyong ito, isang konseho ng guild ang gaganapin ngayon upang magpasya kung paano dapat hawakan ang kanilang kaso. Iyon ang episode 7. Magkita tayo sa susunod na episode. Salamat sa panunood.